hindi ka na namin kailangan. Iyan ang text message na isinulat ng anak kong si Ethan pagkatapos kong tapusin ang lahat ng bayarin para sa bagong mansyon ng kanyang asawang si Sofia. Ang parehong mansyon na pinilit niyang ipabayad sa akin, brick by brick, sa loob ng huling 8 buwan. Bawat sentimo na umalis sa aking bank account. Bawat sakripisyong ginawa ko, bawat loan na pinirmahan ko, lahat ay para sa bahay na iyon na ngayon ay itinuturing na kanila lang. Binasa ko ang mensahe habang nakabukas pa sa aking computer screen ang kumpirmasyon ng huling wire transfer. 5,000, ang huling bayad, ang nagtapos sa kabanatang ito ng walang pasubaling tulong na ibinigay ko, si Catherine Reyes, sa aking nag-iisang anak dahil naniniwala akong ganoon pinatitibay ang isang pamilya. Tinitigan ko ang mga salita sa screen ng telepono. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Huminga lang ako ng malalim at naramdaman kong may kumala sa loob ko, parang piraso ng jigsaw puzzle na sa wakas ay nahanap ang tamang posisyon pagkatapos ng maraming taong napilitang nasa maling pwesto. Hindi ka na namin kailangan. Gaano kadali itapon ang taong nagbigay sa iyo ng lahat? Gaano kasimple palitawin na isara ang pinto kapag nakuha mo na ang gusto mo? Gaano kaginhawa ang kalimutang saan nanggaling ang perang nagbayad sa bawat pulgada ng mansyon na iyon na may maayos na damuhan, swimming pool, at 3-car garage. Kumilos ang aking mga daliri na parang likas na lang. Sumagot ako ng 3 salita. 3 salita na sa sandaling iyon ay hindi pa taglay ang bigat na malapit na nitong taglayin. Walang problema, anak. Ipinadala ko ang mensahe at iniwan ang telepono sa mesa. Walang ideya si Ethan kung ano ang ibig sabihin ng kalmado at payapang tugon na iyon na walang bahid ng pagmamakaawa o drama na marahil ay inaasahan niya sa akin. Hindi niya alam na isang plano na ang nabubuo sa isip ko, isang tugon na walang luha o pagmamakaawa, kundi isang bagay na mas epektibo. Tumayo ako sa sopa at naglakad patungo sa kusina. Nagtimpla ako ng tsaan at chamomile sa parehong katahimikan kung paanong nabasa ko ang kanyang mensahe. Ininom ko ang unang higop, hinayaang kumalma ako ng mainit na likido, at pagkatapos ay kinuha ko ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko dinyal ang numero ni Ethan. Dinyal ko ang ibang numero, isa na nakasave sa ilalim ng pangalang attorney. Jonathan de la Cruz, ang aking abogado at matandang kaibigan ng pamilya. Sumagot si Jonathan sa pangalawang ring. Catherine, kumusta ka? Matagal na kitang hindi narinig. Jonathan, kailangan kong ipasuri ang ilang dokumento. Kailangan na. May paghinto. Higit 20 taon na kaming magkakilala. Alam niya ang boses ko. Alam niya ang tono ko. At siguradong napansin niya na may nagbago. Anong klase ng mga dokumento? Ang mga para sa mortgage loan na pinirmahan ko para sa bahay ng anak mo. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang mga karapatan ko tungkol sa ari-arian na iyon. Narinig kong huminga ng malalim si Jonathan sa kabilang linya. Isa siya sa iilan na nagbabala sa akin na mag-ingat noong lumapit si Ethan sa akin na may ganoong proposal 8 buwan na ang nakalipas. Isa sa iilan na nagsabing kailangan kong kumuha ng lahat ng nakasulat upang protektahan ang aking mga interes na huwag magtiwala ng bulag dahil lang anak ko siya. Catherine, bigyan mo ako ng 1 oras. Ire-review ko ang lahat at tatawagan kita ulit. Salamat, Jonathan. Binaba ko ang tawag at umupo ulit. Tahimik ang bahay. Ang maliit kong bahay na ibinahagi ko sa aking yumaong asawa sa loob ng 30 taon, ang bahay na nakasaksi sa paglaki ni Ethan, ang bahay na hindi kailanman naging sapat para kay Sofia, ngunit laging sapat para sa akin. Puno ng alaala ang mga dingding ng mga litrato mula sa mas masayang panahon ng mga sandali kung saan tinitingnan pa ako ng anak ko ng may pagmamahal, at hindi ng malamig at kalkuladong tingin na natutunan niya mula sa kanyang asawa, si Sofia. Sa pag-iisip lang sa kanya, naninigas ang pangako. Mula pa noong araw na dinala ni Ethan si Sofia sa bahay, alam kong may hindi ako gusto sa kanya. Hindi ang kanyang itsura, na walang duday maganda. Hindi ang paraan ng pagsasalita niya, na magalang kapag kinakailangan. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagtatago sa likod ng kanyang mga perpektong ngiti at sukat na yakap. Ito ay purong ambisyon na walang hangganan, walang konsensya,
walang bakas ng pasasalamat o pagpapakumbaba. Ngunit nanatili akong tahimik. Ngumiti ako. Tinanggap ko ito dahil mukhang masaya si Ethan. Dahil ang anak ko ang pumili sa babaeng ito, at ako, bilang isang mabuting ina, ay inakala na ang trabaho ko ay suportahan siya ng walang kondisyon. Gaano ako nagkamali? Gaano ako nabulag na hindi makita na ang walang kondisyong suporta na walang malinaw na hangganan ay hindi pag-ibig. Ito ay pakikisangkot sa sarili mong pagkawasak. Tumunog ang telepono pagkalipas ng eksaktong 52 minuto. Laging nasa oras si Jonathan. Catherine, may balita ako. Nakaupo ka ba? Nakaupo ako. Ang loan ay ganap na nasa pangalan mo. Ikaw ang legal na maihawak ng mortgage. Sina Ethan at Sofia ay nakalista bilang mga benepisyaryo ng tirahan, ngunit sa teknikal na paraan, hanggat hindi pa tapos ang kabuuang pagbabayad at nagawa na ang opisyal na paglipat ng pag-aari. Mayroon kang malaking karapatan sa bahay na iyon. Nagbayad ka ng 60% ng kabuuang halaga sa ngayon, tama? Tama. Kakabigay ko lang ng huling bayad para sa yugtong iyon. Sandali, sinabi mong nagbayad ka lang 1 oras ang nakalipas. 5,000. Sandaling tumahimik si Jonathan. Narinig ko ang tunog ng pag-shuffle ng mga papel. Catherine, ayon sa aking mga kalkulasyon at sa nakikita ko sa mga dokumento ko rito, 40% pa ng kabuuang halaga ng ari-arian ang kulang. Ang 5,000 na ibinayad mo ay sumakop sa huling na pagkasunduang installment ng unang yugto, ngunit mayroong humigit kumulang 120. 000 na kailangang bayaran sa susunod na 6 na buwan. Naramdaman ko ang isang maliit, halos hindi mahahalata na ngiti na nagsimulang mabuo sa aking labi. At ano ang mangyayari kung kakanselahin ko ang pangako kong bayaran ang natitirang 40%? May mahabang katahimikan. Agad na naintindihan ni Jonathan kung saan papunta ang tanong ko. Kung kakanselahin mo ang mga nakabinbing pagbabayad, i-foreclose ng bangko ang mortgage. Kailangang maghanap ng sariling pinansyal sina Ethan at Sofia upang masakop ang utang na iyon o mawawala sa kanila ang ari-arian. Dahil ang bahay ay nagkakahalaga ng 300,000 at nakabayad ka na ng 180. 000, kailangan nilang humanap ng 120,000 sa napakaikling panahon o mahaharap sila sa pagpapaalis. At Catherine, sa pagkakakilala ko sa kanila, duda ko na mayroon silang ganoong kapital na nakalaan o ang kinakailangang credit score para makakuha ng ganoong kalaking utang. Gaano katagal sila bibigyan? Ang bangko ay karaniwang nagbibigay ng grace period na 48 oras upang ayusin ang mga overdue payments sa mga kaso ng mataas na halaga ng mortgage. Pagkatapos nito, sisimulan nila ang proseso ng foreclosure, na maaaring tumagal ng 15 hanggang 30 araw depende sa probinsya. Ngunit ang abiso sa pagpapaalis ay maaaring dumating ng mas maaga, 48 oras, 2 araw. Sa loob ng 2 araw, ang aking anak at bayaw, nakakatapos lang sabihin sa akin na hindi na nila ako kailangan, ay haharap sa tunay na posibilidad na mawala ang kanilang pangarap na mansyon, ang kanilang status symbol. Ang kanilang maliit na palasyo na itinayo gamit ang pawis at luha ng isang inang itinapon nila na parang wala lang. Jonathan, may magagawa ka ba para sa akin? Ano man ang kailangan mo, Catherine? Gusto kong tawagan mo ang bangko bukas, sa pinakaunang oras ng umaga, at formal na kanselahin ang aking pangako sa mga nakabinbing pagbabayad sa mortgage na iyon. Gusto kong gawin mo itong opisyal sa pamamagitan ng sulat kasama ang lahat ng kinakailangang legal na formalidad. Catherine, sigurado ka ba talaga dyan? Magdudusa sila. Haharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Matututunan nilang ang mga tao ay hindi maaaring itapon. Maunawaan nilang ang paggalang at pasasalamat ay hindi opsyonal sa relasyon ng pamilya. Ang boses ko ay matatag, mas matatag kaysa sa pagkakarinig ko sa loob ng maraming taon. Walang duda sa aking mga salita. Walang pag-aatubili. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong gumagawa ako ng desisyon mula sa isang lugar ng sariling lakas at hindi mula sa takot na mawala ang pagmamahal ng aking anak. Gagawin ko iyan bukas ng 9:00 ng umaga.
Ipapaalam ko sa iyo ang bawat hakbang. Salamat, Jonathan. May utang ako sa iyo. Wala kang utang sa akin, Catherine. Natutuwa lang akong makita na sa wakas ay nagtatakda ka ng mga hangganan. Ipagmamalaki ka ng iyong asawa. Ang huling mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang aking asawa, ang aking mahal na asawa, na pumanaw 5 taon na ang nakalipas, at laging nagsasabi sa akin na kailangang matutunan ni Ethan ang halaga ng pera, ang halaga ng pagsisikap, ang halaga ng mga bagay na hindi ibinibigay kundi kinikita, kung gaano siya katuwid. Kung gaano ko siya na-miss sa sandaling iyon. Binaba ko ang telepono at tinitigan ang screen. Wala nang mensahe mula kay Ethan. Siguro ay nagdiriwang sila kasama si Sofia, nag-iinuman sa kanilang bagong mansyon, nagtatawanan kung gaano kadali manipulahin ang kanyang hangal na ina upang makuha ang bahay ng kanilang mga pangarap ng walang ginagastos na sarili nilang pera. Ngunit ang tawa ay hindi magtatagal. Sa wala pang 24 na oras, ang pagdiriwang na iyon ay magiging gulat. At ako, mula sa aking maliit at simpleng bahay, ay mapapanood kung paanong ang bahay ng baraha na itinayo nila sa aking likuran ay guguho. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog, ngunit hindi dahil sa pighati o pagsisisi. Hindi ako nakatulog dahil ang aking isip ay ganap na gising. Pinoproseso ang bawat detalye ng huling 8 buwan. Nakita ng may brutal na kaliwanagan ang lahat ng binaliwala ko, ang lahat ng mga red flag na pinili kong huwag pansinin dahil gusto kong paniwalaan na ang aking anak ay siya pa ring lalaking mahal ko noon. Bumangon ako ng 5:05 ng umaga, nagkape, at umupo sa harap ng bintana ng aking kusina. Mula roon, nakikita ko ang maliit na hardin na itinanim ng aking asawa maraming taon na ang nakalipas. Ang mga rose bush na inalagaan niya ng may dedikasyon ay ngayon ay napabayaan, puno ng mga damo, dahil masyado akong abala sa pagtatrabaho ng overtime, pagkuha ng 2 shift, at pagbebenta ng aking mga gamit upang makalikom ng pera para sa isang bahay na hindi kailanman magiging akin. Nag-vibrate ang telepono sa mesa. Mensahe mula kay Jonathan. Magandang umaga, Catherine. Sa 9:09 ng eksakto, tatawagan ko ang bangko. Kinukumpirma mo pa rin ba na gusto mong magpatuloy? Ang aking mga daliri ay nag-type ng tugon ng walang pag-aatubili. Kinukumpirma ko. Magpatuloy. Ipinadala ko ang mensahe at humigop ng kape. 6:30 ng umaga. Sa loob ng 2.5 oras, magbabago ang lahat. Sa loob ng 2.5 oras, makakatanggap sina Ethan at Sofia ng abiso mula sa bangko na kinansela ang mga pagbabayad at mayroon silang 48 oras upang ayusin ang utang na 120,000 o maharap sa foreclosure. Habang naghihintay ako, ang isip ko ay bumalik 8 buwan na ang nakalipas. Sa araw kung kailan nagsimula ang lahat. Sa araw kung kailan lumitaw si Ethan sa aking pintuan na may ngiti na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Ang ngiting iyon na nagpasabi sa akin na ang aking anak ay sa wakas ay naghahanap sa akin dahil nami-miss niya ako. Dahil gusto niyang gumugol ng oras kasama ako, dahil pinahahalagahan niya ang aming relasyon. Kay Nave ko. Isa itong Sabado ng hapon. Nagluluto ako ng hapunan nang marinig ko ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at naroon si Ethan, mag-isa, walang kasamang si Sofia. Kakaiba na iyon dahil mahigit 1 taon na mula nang bumisita siya sa akin nang wala siya. Palaging sinasamahan siya ni Sofia, palaging kinokontrol ang bawat pag-uusap, palaging tinitiyak na ang mga pagbisita ay maikli at mababaw. Mom, pwede ba akong pumasok? Kailangan kitang makausap. Pinapasok ko siya. Nagtimpla ako ng tsaa para sa aming dalawa. Umupo kami sa parehong sala kung saan ko ngayon pinaplano ang aking tugon sa kanyang pagtataksil. Mukhang kinakabahan si Ethan, hindi komportable, na parang nasa isip niya ay nagre-rehearse siya sa sasabihin niya. Mom, nakahanap na kami ni Sofia ng bahay. Ang perpektong bahay para simulan ang aming pamilya. Umiti ako. Siyempre, umiti ako. Ang anak ko ay magkakaroon ng sariling bahay. Iyon ay dahilan ng kagalakan, hindi ba? Iyan ay kahanga-hanga, anak. Saan ito matatagpuan? Sa Forbes Park.
Isang magandang lugar, tahimik, na may magagandang paaralan. May 4 na kwarto, 3 banyo, malaking bakuran. Swimming pool. Eksakto ito sa lagi naming gusto. Forbes Park, isa sa pinakamahal na kapitbahayan sa lungsod. Medyo kumunot ang tiyan ko, ngunit pinanatili ko ang ngiti. Mukhang kamangha-mangha. Ethan, sobrang saya ko para sa inyo. Kinuha niya ang tasa ng tsaa, ngunit hindi uminom. Hawak lang niya ito sa kanyang mga kamay, tinitingnan ang likido na parang ang mga salitang kailangan niyang sabihin ay nakasulat doon. Ang presyo ay 300,000. Tumango ako. Malaking halaga iyon, ngunit maganda ang trabaho ni Ethan bilang sales manager. Si Sofia ay nagtatrabaho sa marketing. Sama-sama, maganda ang kita nila. Maaari ba kayong kumuha ng mortgage? Siguradong sabik kayo sa proseso ng pagbili. Sa wakas ay tumingin sa aking mga mata si Ethan. Iyon ang problema, Mom. Hindi sapat ang credit score namin para makakuha ng mortgage para sa ganoong kalaking halaga. Mayroon kaming ilang issue sa pananalapi noong nakaraang taon, ilang utang sa credit card na nakaapekto sa aming score. Tinatanggihan kami ng mga bangko sa pautang. Nagsisimula akong maunawaan kung saan papunta ang usapan. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko na parang isang maliit na boses sa loob ko ay nagbababala sa akin na mag-ingat, magtakda ng mga hangganan na huwag hayaang manipulahin ako. Naiintindihan ko na mahirap kapag nasira ang iyong kredito, ngunit maaari mo itong pagbutihin. Maaari kang maghintay ng 1 o 2 taon. Maaari kang maghanap ng mas simpleng bahay pansamantala. Hindi kami maaaring maghintay, Mom. Hindi magtatagal ang bahay na ito. Mayroon ng ibang interesado. Ito ay isang natatanging pagkakataon. Ang boses ng babala sa aking ulo ay lumakas. Ngunit pagkatapos, may ginawa si Ethan na nagwasak sa lahat ng aking mga depensa. Sumandal siya, kinuha ang aking mga kamay sa kanyang mga kamay, at tiningnan ako gamit ang mga mata na kilala ko na mula nang ipinanganak siya. Ang mga mata na nagpapaalala sa akin ang sanggol na una kong hinawakan. Ang batang tumakbo sa aking mga bisig kapag siya ay nahuhulog. Ang teenager na umiiyak sa aking balikat noong nasaktan ang puso niya. Mom! Matutulungan mo kami. Napakahusay ng iyong kredito. Wala ka pang utang. Walang problema na aprubahan ka ng mga bangko para sa utang. Babayaran namin ang lahat. Talagang lahat. Kailangan lang namin na ilagay mo ang iyong pangalan sa mga dokumento upang ikaw ang mamahala sa mortgage. Pansamantala lang ito hanggang sa bumuti ang aming kredito at mailipat namin ito sa aming pangalan. Natuyo ang aking bibig. Ang lahat ng alarma sa aking ulo ay tumutunog ng sabay-sabay. Ethan, iyan ay isang napakalaking responsibilidad. Kung hindi kayo makabayad, ako ang maiiwan sa utang na iyan. Hindi mangyayari, Mom. Nangangako ako. Mayroon kaming matatag na kita. Kaya naming bayaran ang buwanang bayad ng walang problema. Kailangan lang namin ang iyong tulong upang makuha ang paunang pag-apruba. Please, Mom. Ito ang bahay kung saan namin gustong palakihin ang aming mga anak. Ang iyong mga magiging apo. Ito ang aming pangarap. Ang iyong mga magiging apo. Ang mga salitang iyon ang huling suntok. Alam na alam ni Ethan kung aling mga pindutan ang pipindutin. Alam niya na ang pinakamalaking hangarin ko ay magkaroon ng mga apo. Alam niya na ang ideya ng isang lumalaking pamilya, ng tawa ng mga bata na pumupuno sa isang bahay, ay ang aking pinakamalaking kahinaan. Bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan. Ngumiti si Ethan. Ang ngiting iyon na binigyan ko ng kahulugan bilang pasasalamat, ngunit ngayon, sa pananaw ng oras, naiintindihan kong ito ay tagumpay. Salamat, Mom. Alam kong maaasahan kita. Ikaw ang pinakamahusay na ina sa buong mundo. Umalis siya noong hapon pagkatapos manatili ng hindi higit sa 1 oras. Hindi man lang niya natapos ang kanyang tsaa. Nang isara ko ang pinto sa likuran niya, tumayo ako sa foyer, nakaramdam ng kakaibang bigat sa aking dibdib. May isang bagay na hindi tama. Mayroong isang bagay sa buong pag-uusap na tila rehearsed, kinakalkula,
masyadong perpekto sa tila pagkakataon nito. Ngunit pagkatapos, naisip ko ang aking mga magiging apo. Naalala ko ang isang masayang Ethan. Naalala ko ang pagiging lola na tumulong sa pagtatayo ng tahanan ng pamilya. At ang lahat ng alarma na tumutunog sa aking ulo ay tumahimik sa ilalim ng bigat ng pagnanais kong maging kailangan, maging mahalaga, na mahalin ng aking anak. 3 araw pagkatapos, tinawagan ko siya at sinabing, tutulungan ko sila, at magsasama kaming pumunta sa bangko upang iproseso ang mortgage. Dumating si Ethan sa bahay ko kasama si Sofia. Mukha siyang napakaganda sa isang mamahaling damit at isang pabango na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwanang bayarin ko. Hinug niya ako ng may pagmamahal na nagulat sa akin. Catherine, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito sa amin. Isa kang anghel, isang tunay na biyaya. Dapat ko sanang napansin na tinawag niya akong Catherine, hindi nanay. Dapat ko sanang napansin na ang yakap niya ay mekanikal, na ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti, kahit na ang kanyang bibig ay nakangiti. Dapat ko sanang napansin ang maraming bagay. Sa bangko, pumirma ako ng mga papeles. Napakaraming papeles. Ipinaliwanag ng loan officer ang mga termino, ang mga kondisyon, ang mga pananagutan. Tumango ako. Pumirma ako. Nagtiwala ako. Si Ethan ay nasa tabi ko, nakangiti, sinisiguro sa officer na sila ang bahala sa lahat ng buwanang bayarin. Ang aking ina ay tumutulong lang sa amin sa paunang papeles. Kami ang bahala sa lahat ng gastos. Tiningnan ako ng officer na may ekspresyon na hindi ko alam kung paano bigyang kahulugan sa sandaling iyon. Ngayon alam ko, ito ay awa. Nakita na niya ang sitwasyong ito dati. Nakita na niya ang mga nagtitiwalang magulang na ginagamit ng mga walang prinsipyong anak. Naaprubahan ang mortgage sa loob ng 1 linggo. 200,000 ang ipinahiram ng bangko. 100,000 ang kailangang ibigay bilang down payment. Ang plano ay babayaran ni na Ethan at Sofia ang 50,000 ng down payment gamit ang kanilang ipon at ako ang pansamantalang magbibigay ng kabilang 50,000 hanggang sa maibenta nila ang ilang investment. Mayroon silang 50,000. Wala akong 50,000 na cash. Mayroon akong ipon, ngunit halos 25,000 lang iyon na naipon ko sa loob ng mga taon sa pagtatrabaho bilang sekretarya sa isang eskwelahan sa Tondo. Ang iba pa ay kailangan kong kunin mula sa ibang lugar. Huwag kang mag-alala, nanay. Sa loob ng 2 buwan, babayaran ka namin ang 50,000 na iyon. Mayroon kaming mga investment na malapit ng mag-mature. Ito ay usapin lang ng oras. Kinuha ko ang 25,000 mula sa aking ipon, kumuha ng personal na utang para sa isa pang 15,000 at ibinenta ang mga alahas na ibinigay sa akin ng aking asawa noong kami ay kasal, maliban sa aking singsing ng kasal. Nagbigay iyon sa akin ng huling 1,000,000. Inabot ko ang tseke para sa 50,000 nang nanginginig ang aking mga kamay. Ito na ang lahat ng mayroon ako. Ito na ang aking seguridad, ang aking financial cushion, ang aking safety net, at ibinibigay ko ito dahil nagtiwala ako sa aking anak. 2 linggo pagkatapos lumipat sina Ethan at Sofia sa bahay. Hindi ko pa nakikita. Hindi nila ako inimbitahan upang makita. Kapag naayos na ang lahat, iimbitahan ka namin, nanay. Gusto ka naming makita. Perpekto. 1 buwan ang lumipas din hindi na naibalik ang 50,000. Kapag nagtatanong ako, palaging may dahilan si Ethan. Mas matagal bago nag-mature ang mga investment. May problema sa mga papeles. Sa susunod na linggo, walang mintis. At pagkatapos ay nagsimula ang iba pang mga kahilingan. Tumunog ang telepono eksaktong 15:15 ng umaga. Si Jonathan iyon. Tapos na. Catherine, nakipag-usap ako sa bangko. Opisyal nang naproseso ang pagkansela ng iyong pangako sa mga nakabinbing pagbabayad. Ipapadala ng bangko ang abiso kina Ethan at Sofia sa susunod na 2 oras. Aabisuhan sila na mayroon silang 48 oras upang bayaran ang natitirang 120. 000 o magsisimula ang proseso ng foreclosure. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Walang atrasan.
Ang mga gear ay gumagalaw na. Salamat, Jonathan. Catherine, maghanda ka. Kapag natanggap nila ang abiso na iyon, tatawagan ka nila. Magiging desperado sila. May sasabihin sila. May ipangangako sila. Susubukan ka nilang manipulahin ulit. Handa ka ba dyan? Handa ako. Bumaba ako ng tawag at nagluto ng kumpletong almusal sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Scrambled eggs, tinapay, sariwang prutas, orange juice. Dahan-dahan akong kumain, tinikman ang bawat kagat, naramdaman ang aking katawan na nakakabawi ng isang bagay na nawala sa loob ng 8 buwan ng patuloy na sakripisyo. Dignidad. Nababawi ko ang aking dignidad. Habang kumakain ako, ang isip ko ay bumalik 3 buwan matapos lumipat sina Ethan at Sophia sa mansyon. Ito ay noong lumitaw sila na may unang karagdagang kahilingan. Linggo iyon. Tinawagan nila ako upang sa wakas ay imbitahan akong makita ang bahay. Nasasabik ako. Pagkatapos ng 3 buwan, sa wakas ay makikita ko na ang lugar na tinulungan kong masiguro. Nagbihis ako ng aking pinakamagandang damit, bumili ng halaman bilang regalo sa paglipat, at nagmaneho ng 40 minuto papunta sa Forbes Park na may pusong puno ng pag-asa. Ang bahay ay kahanga-hanga, mas malaki kaysa sa inaasahan ko. 2 palapag, modernong harapan, malaking bakuran na may perpektong gupit na damo, driveway para sa 3 kotse. Tumayo ako sa harap nito, nakaramdam ng halo ng pagmamalaki at pagkalito. Pagmamalaki dahil nakatulong akong maging posible ito. Pagkalito dahil ang bahay na ito ay kumakatawan sa isang pamumuhay na ganap na naiba sa akin, sa pamumuhay na kilala ni Ethan noong siya ay lumaki, sa pamumuhay na binuo ng aking asawa at ako nang may pagsisikap at pagpapakumbaba. Si Sophia ang nagbukas ng pinto. Nakasuot siya ng mamahaling sportswear. Ang kanyang buhok ay nakapusod sa isang perpektong ponytail. Walang bahid ang makeup kahit pa nasa bahay lang sa 1 linggo ng hapon. Catherine, buti naman at nandyan ka na. Pasok ka. Pero tanggalin mo ang sapatos mo, please. Kailangan lang naming panatilihing malinis ang mga bagong sahig namin. Tinanggal ko ang aking mga sapatos. Iniwan ko ang halaman sa entryway dahil walang ginawang kilos si Sophia para tanggapin ito. Pumasok ako sa bahay ng nakayapak, nakaramdam ng kakaibang pagiging marupok, na parang isang bisitang pangalawa lang sa isang lugar na tinulungan kong bayaran. Ang loob ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa labas. Mataas na kisame, malalaking bintana, modernong muebles na mukhang sobrang mahal. Minimalist ang dekorasyon, ngunit malinaw na magastos. Lahat ay nasa neutral tones, abo, puti, beige, malamig, maganda, ngunit malamig. Ano sa tingin mo? Lumabas si Ethan mula sa kusina na may hawak na baso ng red wine. 3:00 ng hapon. Maganda, anak. Talagang maganda, hindi ba? Napakahusay ng panlasa ni Sophia sa dekorasyon. Ngumiti si Sophia nang may pagmamayabang at inakay ako sa isang mabilis na tour. Ipinakita niya sa akin ang living room, dining room, ang kusina na may stainless steel appliances na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking kotse, ang secondary family room, ang guest bathroom na may mga marble finishes. Lahat ay perpekto. Lahat ay magastos. Lahat ay sumisigaw ng perang hindi nila kinita. Nang umakyat kami sa 2 palapag, napansin ko na ang isa sa mga silid tulugan ay walang laman. At itong silid na ito, nagpalitan ng tingin sina Sophia at Ethan. Doon ko nalaman na ang tunay na dahilan ng imbitasyon ay malapit ng ibunyag. Iyan ang paksang gusto naming pag-usapan sa iyo, nanay. Inilapag ni Ethan ang kanyang baso ng alak sa isang dresser sa pasilyo. Ang silid na ito ay itinalaga bilang nursery para sa aming magiging sanggol. Kumabog ang puso ko. Sanggol? Magbibigay ka ba sa akin ng apo? Buntis ka ba? Hindi pa, nanay, sagot ni Sophia na may sinanay ng ngiti. Ngunit plano naming magsimulang sumubok sa lalong madaling panahon. At pagdating ng sandaling iyon, gusto namin na maging perpekto ang lahat. Kaya kailangan naming tapusin ang pag-aayos ng silid na ito. Siyempre, naiintindihan ko. At ano ang kailangan ninyong gawin? Umubo si Ethan. Ang tunog na ginagawa niya kapag hindi siya komportable,
kapag malapit na siyang humingi ng isang bagay na alam niyang hindi niya dapat hingin. Ang punto ay, medyo kulang kami sa moving budget at sa paunang dekorasyon. Gumastos kami ng higit sa plano para sa mga muebles sa living at dining room. At ngayon para sa silid ng sanggol, kailangan namin ng humigit kumulang 15,000 para sa mga muebles, dekorasyon, espesyal na non-toxic paint. Lahat ng kinakailangan upang maging handa ito. 15,000. Naramdaman kong nanigas ang tiyan ko. Ethan, nagpautang na ako sa inyo ng 50,000 para sa down payment. Hindi mo pa rin ako nababayaran. Alam ko, nanay. Alam ko. At babayaran ka namin. Nangangako ako. Ngunit ito ay para sa iyong apo. Ayaw mo bang maging pinakamahusay na silid ang iyong apo? Naroon na naman. Ang emosyonal na manipulasyon, ang paggamit ng isang sanggol na hindi pa dumarating bilang kasangkapan upang makakuha ng mas maraming pera mula sa akin. Anak, wala akong 15,000 na magagamit ngayon. Sumingit si Sofia, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahagyang gilid. Catherine, naiintindihan namin na malaking pera iyan, ngunit naisip namin na marahil ay maaari kang kumuha ng isa pang maliit na utang. Napakahusay ng iyong credit score. Walang problema na aprubahan ka ng mga bangko at kami ang magbabayad ng interes. Isa pang utang, syempre. Gusto nilang lalo akong mabugbog sa utang. Gusto nilang ilagay sa panganib ang aking katatagan sa pananalapi para sa isang silid para sa isang sanggol na hindi pa dumarating. Dapat akong tumanggi. Dapat akong tumayo, isuot ang aking sapatos, lumabas sa bahay na iyon at hindi na bumalik. Ngunit pagkatapos, inilagay ni Ethan ang kanyang kamay sa aking balikat. Nanay, alam kong malaking hiling ito, ngunit palagi kang nandyan para sa akin, palagi. At gusto ko na kapag dumating ang aking anak, kapag dumating ang iyong apo, malaman nila na ang kanilang lola ay isang mahalagang bahagi sa pagtatayo ng kanilang tahanan, na ginawa niya ito ng may pagmamahal. With love. Ang mga salitang iyon ay dapat sana inagbigay sa akin ng ginhawa. Sa halip, sinunog nila ako dahil sa kaibuturan, sa isang lugar sa aking pagkatao, alam kong hindi ito pag-ibig. Ito ay paggamit, pagsasamantala, manipulasyong nagbalak kayo bilang ugnayan ng pamilya. Ngunit tinanggap ko ito. Sinabi kong, kumuha ako ng isa pang personal na utang para sa 15,000. Pumirma ako ng mas maraming papeles. Tinanggap ko ang mas maraming interes. Lalo akong lumubog sa utang. At ibinigay ko ang pera kay Ethan 2 linggo pagkatapos. Hindi ko na nakita ang natapos na silid ng sanggol. Hindi na nila ako muling inimbitahan sa bahay. At ang pagbubuntis na kanilang sinabi ay hindi kailanman nangyari. O hindi hindi nila ako ipinaalam. Ang ika-4 na buwan ay nagdala ng isa pang kahilingan. Sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng telepono. Nanay, kailangan ng trabaho ang yard. Napapabayaan ito at gusto naming maglagay ng automatic sprinkler system at professional na landscaping. Ito ay 12,000. Ika-5 buwan, kailangan ng pag-aayos ang pool at heating system, 20,000. Ika-6 na buwan, gusto nilang i-remodel ang kusina dahil ang mga kabinet na kasama sa bahay ay hindi ang kalidad na nais ni Sofia, 25,000. Sa tuwing sila ay humihingi, naghahanap ako ng paraan upang makuha ang pera. Ibinenta ko ang aking Toyota Vios at bumili ng mas lumang modelo. Ibinenta ko ang mga antigong webless na may sentimental na halaga. Ibinenta ko ang koleksyon ng vinyl record ng aking asawa. Nagtrabaho ako ng sobrang oras. Binawasan ko ang aking mga gastusin sa pinakamababa. Tumigil ako sa pakikipagkaibigan sa aking mga kaibigan dahil hindi ko kayang magkape man lang. Tumigil ako sa pagbili ng bagong damit. Tumigil ako sa pagpunta sa dentista dahil hindi ko kayang bayaran ang kopay. Kinonsumo ko ang aking sarili. Inubos ko ang aking sarili. Naging isang pagod na bersyon ng aking sarili ako. Lahat upang panatilihing lumulutang ang pangarap ng aking anak. Isang pangarap na hindi niya pinahahalagahan, hindi niya inaalagaan, kinuha bilang karapatan at hindi sakripisyo ko. At sa lahat ng panahong iyon, ang mga pagbisita ay lalong naging kakaunti.
Ang mga tawag ay dumarating lamang kapag may kailangan sila. Ang mahal kita ay nawala. Ang mga salamat ay naging mekanikal at walang laman. Itinigil ni Sofia ang pagtatago ng kanyang paghamak. Sa nag-iisa kong pagbisita sa bahay sa ikapitong buwan, sinalubong niya ako sa pinto at hindi man lang ako pinapasok. Catherine, wala si Ethan. May kailangan ka ba? Bumisita lang ako sa inyo. Oh well, sobrang abala kami. Baka sa susunod na araw tatawagan ka namin. At isinara niya ang pinto. Literal na isinara ang pinto sa aking mukha. Tumayo ako sa porch ng isang bahay na malaki ang binayaran ko, nakaramdam na parang isang hindi inaasahang estranghero. Sa gabing iyon, umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Umiyak ako dahil sa wakas ay nagsisimula ko nang makita ang katotohanan na matagal ko nang itinatanggi. Hindi ako mahal ng aking anak, o kung mahal man niya ako, ang pagmamahal na iyon ay nalibing ng malalim sa ilalim ng mga patong ng pagkamakasarili at manipulasyon na hindi na mahalaga. Ngunit kahit na, nang dumating ang ika-negatibo, 8 buwan at tinawagan ako ni Ethan, upang sabihin kailangan nila ang huling 5,000 upang makumpleto ang ilang huling bayarin, nakuha ko ang pera. Ibinenta ko ang huling bagay na maihalaga na natitira sa akin, ang aking singsing ng kasal. Ang nag-iisang piraso ng alahas na ipinangako kong hindi ko ibebenta. Ang singsing ng kasal ay nakahawak sa aking kamay noong huling gabi bago ito ibenta. Ito ay isang simpleng puting gintong singsing na walang diamante o masalimuot na palamuti. Hindi mayaman ang aking asawa, ngunit ibinigay niya ito sa akin nang may buong pagmamahal sa araw ng aming kasal, 45 taon na ang nakalipas. Sa loob ay may nakaukit na aming mga inisyal at ang petsa, CE, Hunyo 15, 1980. Hinubad ko ito mula sa aking daliri sa unang pagkakataon mula noong araw na isinuot niya ito sa akin. Ang puwang na iniwan nito sa aking balat ay mas maputla kaysa sa iba, isang permanenteng marka ng mga dekada ng tuloy-tuloy na paggamit. Tiningnan ko ang bilog na puting balat na iyon at naramdaman kong nagtataksil ako sa isang bagay na sagrado. Ngunit kailangan ni Ethan ang perang iyon. Sinabi sa akin ni Ethan na ito na ang huling pagkakataon na hihingi siya ng tulong, na sa 5,000 na iyon ay makukumpleto ang lahat ng nakabinbing bayarin para sa home improvement. Ipinangangako ko sa iyo, nanay, ito na ang huling pagkakataon na hihingi ako ng tulong. Pagkatapos nito, matatapos na ang lahat at maaari na nating simulan bayaran ka para sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Gusto kong paniwalaan siya. Kailangan kong paniwalaan siya, dahil kung hindi ko siya paniwalaan, kailangan kong harapin ang katotohanan na sinira ko ang aking katatagan sa pananalapi, ibinenta ang lahat ng aking mga alaala. Inilagay ang sarili sa malaking utang para sa isang anak na tinitingnan lamang ako bilang isang personal na bangko. Ibinenta ko ang singsing sa isang pawn shop sa halagang 4,000. Mas mahal ito, mas mahal sa sentimental na halaga, ngunit ang appraiser ay ginto lang ang nakita. Ang natitirang 1,000 ay kinuha ko mula sa perang inilaan ko upang bayaran ang aking mga utilities sa buwang iyon. Aayusin ko kung paano mamuhay mamaya. Ipinadala ko ang 5,000 kay Ethan isang Martes ng umaga. Sumagot siya ng isang simpleng mensahe. Natanggap. Salamat. Kahit walang kisalamat, nanay. Basta, salamat. Na para bang nagpautang ako sa kanya ng 1-0 para sa tanghalian at hindi 5,000 na kumakatawan sa huling piraso ng aking dating buhay. Ang huling bakas ng aking pag-aasawa ay naging pera para sa kanyang kaginhawaan. At 30 minuto pagkatapos ng transfer na iyon, dumating ang mensaheng nagpabago sa lahat. Hindi ka na namin kailangan. Habang inaalala ko ang lahat ng ito na nakaupo sa aking kusina, nagsimulang mag-vibrate ang telepono. Si Ethan iyon. Dumating na ang abiso mula sa bangko. Eksaktong 2 oras na mula nang tumawag si Jonathan. Hayaan kong mag-vibrate ang telepono. 1 beses, 2 beses, 3 beses, 5 magkakasunod na tawag na hindi ko sinagot. Pagkatapos ay nagsimula ang mga mensahe. Nanay, tawagan mo ako, urgent. Nanay, may problema sa bangko. Kailangan kitang makausap ngayon. Please, sagutin mo ang telepono. Nanay. Pinatay ko ang telepono.
hindi pa ako handang kausapin siya. Hindi pa ako handang makinig sa kanyang mga pleas, sa kanyang mga walang lamang pangako, sa kanyang gulat na bahagyang nakatago bilang pag-aalala sa anak. Kailangan ko ang sandaling katahimikan na ito, ang sandaling ito kung saan sa wakas ay nagbago ang kapangyarihan. Nagbuhos ako ng isa pang tasa ng kape at lumabas sa likurang bakuran. Ang mga rosebush ng aking asawa ay tumingin sa akin ng may pagpuna. Napabayaan ko sila ng husto. Sa loob ng 8 buwan, ang buhay ko ay umiikot sa pagkuha ng pera para kay Ethan, at ang sarili kong bahay, ang sarili kong espasyo, ay napabayaan. Lumuhod ako sa harap ng mga rosas at nagsimulang magbunot ng damo gamit ang aking mga kamay. Tuyot ang lupa, nauuhaw ang mga ugat. Masyado akong abala sa pagpapakain sa hardin ni Sofia ng perang hindi ko pag-aari, kaya hinayaan kong mamatay ang hardin na itinanim ng aking asawa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Patawarin mo ako, bulong ko, hindi alam kung kinakausap ko ba ang aking yumaong asawa o ang aking sarili. Patawarin mo ako sa pagkalimot sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nagtrabaho ako sa hardin sa loob ng 3 oras. Nagbunot ako ng damo, diniligan ang mga halaman, pinuputol ang mga tuyong sanga. Nadumihan ang aking mga kamay. Sumakit ang aking tuhod. Nagprotesta ang aking likod. Ngunit may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Kapayapaan. Isang kakaibang kapayapaan na nagmula sa paggawa ng isang bagay para sa aking sarili, para sa aking sariling espasyo, nang walang inaasahan kapalit. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, binuksan ko ang telepono. Mayroong 37 missed calls mula kay Ethan, 20 mula kay Sofia, 15 text message, bawat isa ay mas desperado. Ang huling mensahe ni Ethan ay nagsabi, "Nanay, please." Sinabi ng bangko na kinansela mo ang mga pagbabayad. Sinasabi nitong mayroon kaming 48 oras upang makuha ang 120,000 o mawawala sa amin ang bahay. Dapat itong isang pagkakamali. Tawagan mo ako, please. Hindi ito pagkakamali. Ito ay katarungan. Naiwan din ng mensahe si Sofia. Binasa ko ang mga ito isa-isa, pinagmamasdan ang pagbabago ng tono. Ang una ay sinubukang maging matamis, halos mabait. "Catherine, honey, may pagkalito sa bangko. Maaari mo kaming tawagan." Pagkatapos ay naging mas mapilit sila. "Catherine, seryoso ito. Kailangan nating mag-usap kaagad." At sa wakas, ipinakita nila ang kanilang tunay na mukha. Nakakabaliw ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ito ang paraan mo para magpasalamat. Ayusin mo ito ngayon. Lahat ng ginawa nila para sa akin. Binasa ko ang pariralang iyon ng 3 beses. Ano ba talaga ang ginawa nila para sa akin? Pinayagan akong ubusin ang aking bank account para sa kanila. Binigyan ako ng pribilehiyo na magkaroon ng utang upang pondohan ang kanilang pamumuhay. Pinagpala ako ng pagkakataong ibenta ang huling mga pag-aari na nag-ugnay sa akin sa aking yumaong asawa. Sumagot lamang ako kay Ethan. Isang simpleng mensahe. Hindi ito pagkakamali, anak. Nagpasya akong hindi ko na kayang ipagpatuloy ang mga pagbabayad. Humihingi ako ng paumanhin. Dumating ang tugon sa loob ng ilang segundo. "Ano? Nanay, hindi mo ito maaaring gawin. Nangako ka sa amin na tutulong ka. Sinabi mo sa akin na hindi mo na ako kailangan. Ginagalang ko iyan." Nagsimulang tumunog ang aking telepono kaagad. Si Ethan iyon. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. "Paano mo ito magagawa sa amin?" Ang kanyang boses ay isang sigaw na marahil ay maririnig sa buong Forbes Park. "Ikaw ang aking ina. Dapat mo akong tulungan." Tinulungan kita, Ethan. Sa loob ng 8 buwan, tinulungan kita. Ginastos ko ang bawat sentimo ko. Nagkaroon ako ng utang. Ibinenta ko ang lahat ng pag-aari ko, kasama na ang singsing ng kasal na ibinigay sa akin ng iyong ama. Hindi iyon literal. Isa lamang itong ekspresyon. Isang ekspresyon. Pagkatapos kong mag-transfer sa iyo ng 5,000, ang ekspresyon mo ay sabihin sa akin na hindi mo na ako kailangan. Iyan ang bersyon mo. Narinig ko si Sofia na sumisigaw sa likuran.
Ibigay mo sa akin ang telepono. Hayaan mong makausap ko siya. Ethan, ikaw at si Sofia ay mga nasa hustong gulang na may magandang trabaho. Maaari ninyong lutasin ito ng mag-isa. Maaari kayong kumuha ng utang. Maaari kayong humingi ng tulong sa pamilya ni Sofia. Maaari kayong magbenta ng ilan sa mga mamahaling bagay na binili ninyo gamit ang pera ko. Wala kaming oras para dyan. Binibigyan kami ng bangko ng 48 oras. At ang pamilya ni Sofia ay walang ganoong kalaking pera. Gaano kaginhawa na ang pamilya ni Sofia ay hindi kailanman nag-ambag ng 1 sentimo sa mansyon na iyon. Gaano kaginhawa na ang lahat ng kahilingan ay palaging nakadirekta sa akin, ang biyudang ina na may credit history at pusong masyadong malambot. Kung gayon, marahil kailangan ninyong isaalang-alang ang pagbebenta ng bahay at maghanap ng mas simple, isang bagay na kaya ninyong bayaran ng mag-isa. Hindi mo naiintindihan. Ang bahay na ito ay lahat para sa amin. Ito ang aming kinabukasan. Ito ang lugar kung saan namin palalakihin ang aming mga anak. Ethan, ikaw ay nasa bahay na iyon sa loob ng 8 buwan at walang pagbubuntis. Humingi ka sa akin ng 15,000 para sa isang nursery na hindi kailanman nangyari. Humingi ka sa akin ng pera para sa isang hardin na hindi mo ako kailanman pinayagang i-enjoy. Humingi ka sa akin ng pera para sa isang pool kung saan hindi mo ako kailanman inimbitahan na lumangoy. Ang bahay na iyon ay hindi kailanman tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa katayuan. Tungkol sa pagpapahanga sa mga taong marahil ay hindi man lang nagmamalasakit sa iyo. Inagaw ni Sofia ang telepono mula sa kanya. Catherine, makinig kang mabuti. Kung hindi mo ito ayusin, pagsisisihan mo. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikilala ang iyong mga apo. Ipuputol ko kay Ethan ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa iyo. Mamamatay kang mag-isa at malilimutan. Ang kanyang boses ay purong lason. Wala nang pagkukunwari ng katamisan, ng paggalang, ng pagpapanggap na mahalaga ako sa kanya. Ito ang tunay na Sofia, ang isa na laging naroon, ngunit nagtago sa likod ng mga peking ngiti at walang lamang yakap. Sofia, sagot ko sa isang katahimikan na nagpagulat sa akin. Kung ang tanging paraan upang magkaroon ng relasyon sa aking anak at sa aking mga magiging apo ay ang ubusin ang aking bank account at sirain ang aking buhay, kung gayon mas gugustuhin kong mamatay ng mag-isa. Kahit papaano ay mamamatay ako ng may dignidad. At binaba ko ang tawag. Ang katahimikan pagkatapos ibaba ang telepono ay ganap. Ang aking kamay ay hawak pa rin ang aparato, nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumarating pagkatapos sa wakas ay masabi ang isang katotohanang matagal nang itinatago. Isinara ko ang telepono sa aking daughter-in-law at sa pagpapalawig sa aking anak. Isang bagay na hindi ko kailanman inisip na gagawin sa aking 69 taong buhay. Tumunog muli ang telepono halos kaagad. Si Ethan iyon ulit. Hindi ko sinagot. Tumunog ito ulit at ulit at ulit. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa tuluyan itong huminto. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe. Isang pagbaha ng mga desperadong salita na magkakasalungat sa kanilang pagmamadali upang mahanap ang tamang buton na pipindutin upang mapabago ko ang aking isip. Nanay, please. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Sofia. Sobrang stressed lang siya. Kailangan nating pag-usapan ito bilang mga nasa hustong gulang. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa amin pagkatapos ng lahat. Kung buhay pa si tatay, siguradong disappointed siya sa iyo. Ang huling pangungusap na iyon ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Kung buhay pa si tatay. Naglakas loob si Ethan na banggitin ang alaala ng kanyang ama. Ang lalaking nagtrabaho araw-araw ng kanyang buhay upang bigyan kami ng disenteng buhay. Ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi binibili o ibinebenta. Ang lalaking nagbabala sa akin sa kanyang pagpanaw na huwag hayaang sinuman, kahit ang aming anak, ang gawin akong anino ng aking sarili. Ingatan mo ang iyong liwanag, Catherine, sinabi ng aking asawa gamit ang kanyang huling hininga. Huwag mong hayaang patayin ito ng sinuman kahit dahil sa pag-ibig. At hinayaan ko itong mamatay. Sa loob ng 8 buwan,
Hinayaan ko sina Ethan at Sofia na hipan ang apoy na iyon hanggang sa halos mapatay ito. Ngunit ngayon, nakaupo sa aking kusina na may teleponong puno ng mga mensaheng mapanlinlang, naramdaman kong muling sumisindi ang liwanag na iyon. Sumagot lamang ako sa huling mensahe, ang tungkol sa kanyang ama. Ang iyong ama ay ipagmamalaki na sa wakas ay ipinagtatanggol ko ang aking sarili. Madidismaya siya na nakalimutan mo ang mga halagang itinuro niya sa iyo. Walang tugon pagkatapos nito, kahit papaano sa loob ng sandali. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa isang kakaibang kapayapaan. Nilinis ko ang aking bahay, isang bagay na napabayaan ko sa loob ng maraming buwan. Pinunasan ko ng alikabok ang mga muebles. In-vacuum ko ang mga carpet. Hinugasan ko ang mga bintana. Bawat kilos ay isang pagkilos ng pagbawi, ng pag-angkin muli sa aking espasyo, sa aking buhay, sa aking pagkakakilanlan na inilibing sa ilalim ng bigat ng patuloy na mga kahilingan. Habang naglilinis ako, nakakita ako ng mga bagay na nakalimutan kong mayroon ako. Isang litrato ni Ethan noong siya ay 5 taong gulang, nakangiti na may nawawalang ngipin, yakap ang isang stuffed dog na tinahi ko sa kamay. Isang drawing na ginawa niya para sa akin noong elementary school. Isang portrait naming tatlo, siya, ang kanyang ama, at ako. Na may nakasulat na, ang pamilya ko ang pinakamahusay, gamit ang mga krayola. Isang liham na isinulat niya sa akin noong siya ay 16 na pagkatapos ng isang away namin, kung saan humingi siya ng paumanhin at sinabing ako ang pinakamahusay na ina sa mundo at hindi niya kailanman gustong bigin ako. Hinawakan ko ang liham na iyon sa aking mga kamay at naramdaman kong sa wakas ay tumulo ang luha. Hindi luha ng kalungkutan kundi ng pagdadalamhati. Pagdadalamhati para sa batang sumulat ng mga salitang iyon at nasa isang lugar sa daan ay naging lalaking sumulat sa akin ngayon. Hindi ka na namin kailangan. Pagdadalamhati para sa relasyon ng ina at anak na aking inakala na mayroon kami at ang katotohanang iyon ay naglaho. Pagdadalamhati para sa mga taon na ginugol ko sa pagtanggi sa mga palatandaan, pagbabaliwala sa mga red flag, kinukumbinsi ang sarili na kung magbibigay pa ako ng kaunti, kung tutulong pa ako ng kaunti, lahat ay babalik sa kung paano ito bago. Ngunit walang babalik. Mayroon lamang pasulong. Inilagay ko ang liham, ang litrato, at ang drawing sa isang kahon. Hindi ko itinapon. Bahagi sila ng aking kasaysayan, bahagi ng kung sino ako, at kung sino si Ethan. Ngunit itinabi ko sila. Isinara ko sila. Inilagay ko sila sa isang mataas na estante sa aparador. Mga alaala na maaari kong bisitahin anumang oras ko gusto, ngunit hindi na nila tutukuyin ang aking kasalukuyan. Nag-vibrate ang telepono na may bagong mensahe. Sa pagkakataong ito ay hindi mula kay Ethan o Sofia. Mula kay Jonathan. Catherine, gusto ko lang ipaalam sa iyo na kinumpirma ng bangko na sinubukan ni na Ethan at Sofia na mag-apply para sa isang emergency loan ngayong hapon. Tinanggihan ito dahil sa kanilang credit history. Sinubukan din nilang gamitin ang bahay bilang collateral. Ngunit dahil ang ari-arian ay pinagtatalunan dahil sa mga nakabinbing pagbabayad, hindi sila makapagpatuloy. Naghahanap sila ng mga opsyon, ngunit ayon sa aking kontak sa bangko, wala silang maraming kapanipaniwalang alternatibo sa oras na natitira sa kanila. Mas mababa sa 40 oras na ngayon, tumatakbo ang orasan at wala silang solusyon. Naisip ko kung ano kaya ang ginagawa nila sa sandaling iyon. Upo ba sina Ethan at Sofia sa kanilang mamahaling living room, napapalibutan ng muebles na binayaran ko, nakatitig sa mga dingding na pinondohan ko, nararamdaman ang kanilang perpektong mundo na gumuho. Ako ba ang sisisihin nila? O sa wakas ba ay makikita nila ang kanilang sarili, makikita ang mga desisyon na ginawa nila, ang kasakiman na kanilang pinakain, ang tulay na kanilang sinunog. Lumubog ang gabi sa aking maliit na bahay. Naghanda ako ng simpleng hapunan, isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng ilang linggo. Sa huling ilang buwan, halos mga tira-tira lang ang kinakain ko, murang pagkain, ang pinakakaunti upang mabuhay dahil bawat dolyar na natipid ay dolyar na maipapadala ko kay Ethan. Ngunit sa gabing iyon, naghanda ako ng pagkaing nagustuhan ko, na tinikman ko, na kinain ko ng walang pagmamadali at walang pagkakasala. Pagkatapos ng hapunan, umupo ako sa likurang porch. Malamig ang hangin sa gabi.
Ang mga bituin ay matimik na sumisikat sa gitna ng light pollution ng lungsod. Narinig ko ang mga tunog ng kapitbahayan, mga asong tumatahol sa malayo, mga batang naglalaro sa isang kalapit na bahay, ang patuloy na ugong ng trapiko sa pangunahing avenue. Ito ang aking mundo, ang working class na iborhud na ito kung saan nagkakilala ang mga tao sa pamamagitan ng pangalan, kung saan binabati ka ng mga kapitbahay sa kalye, kung saan hindi mo kailangan ng mansyon upang magkaroon ng dignidad. Ginugol ko ang napakaraming oras sa pagkainggit sa mundo ng Forbes Park, na iniisip na kung doon nakatira si Ethan, mas magiging masaya siya, mas matagumpay, mas buo. Ngunit ang Forbes Park ay hindi ginawa siyang mas mabuting tao. Ginawa lamang siyang mas sakim, mas malayo, mas handang isakripisyo ang tunay na relasyon para sa mga material na pag-aari. Nag-vibrate muli ang telepono ko. Isa pang mensahe mula kay Ethan. Nanay, pumunta ako sa bahay mo. Nasa labas ako. Kailangan nating mag-usap ng personal. Nanigas ako. Tumingin ako sa harap ng bahay mula sa kinaroroonan ko sa likurang porch. Nakita ko ang mga ilaw ng isang kotse na nakaparada sa kalye. Dumating si Ethan pagkatapos ng 8 buwang kakaunting pagbisita, ng maikling mensahe, ng mga tawag lamang kapag kailangan niya ng pera. Ngayon ay nasa aking pinto siya dahil kailangan niya ako ulit. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko siyang tumunog ng doorbell. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Narinig ko siyang tumatawag sa akin mula sa labas. Nanay, alam kong nandoon ka. Nasa garahe ang kotse mo. Please, magbukas ka. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ito ang pagsubok. Ito ang sandali kung saan ang aking determinasyon ay susubukin. Napakadaling buksan ang pinto na iyon. Hayaan si Ethan na pumasok. Makinig sa kanyang mga bagong pangako, sa kanyang mga detalyadong pagbibigay katwiran, sa kanyang mga kalkuladong luha. Napakadaling sumuko, bumalik sa pamilyar na pattern ng pagbibigay at pagbibigay hanggang sa wala nang matitira upang ibigay. Ngunit hindi ako gumalaw. Nanay, hindi ito patas. Mawawala ang bahay ko. Si Sofia ay nawawasak. Mawawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Lahat ng aming pinaghirapan. Ang kabalintunaan ng mga salitang iyon ay halos nakakatawa. Hindi sila nagtrabaho para sa bahay na iyon. Nagtrabaho ako para sa bahay na iyon. Ginawa ko ang mga double shift. Ibinenta ko ang aking mga pag-aari. Pinirmahan ko ang mga utang. Sila ay nanirahan lamang doon, nag-enjoy, at sa wakas ay itinapon ako nang isipin nilang nakuha na nila ang lahat ng maaari nilang makuha mula sa akin. Patuloy na tumunog ang doorbell. Ang pagkatok sa pinto ay lumakas, mas desperado. Narinig ko si Ethan na sumisigaw, ang kanyang boses ay nanginginig sa kung ano ang maaaring tunay na pagdadalamhati o maaari lamang itong maging pag-aalala sa pagkawala ng kanyang katayuan. Ang kanyang simbolo ng tagumpay, ang kanyang material na patunay na siya ay nagtagumpay. Pagkatapos ng 20 minuto, huminto ang mga tunog. Narinig ko ang pag-andar ng kanyang kotse. Nakita ko ang mga ilaw sa likuran na papalayo sa kalye. Umalis si Ethan. Hindi niya sinira ang pinto. Hindi siya tumawag sa pulis. Hindi siya gumawa ng mas malaking eksena. Sumuko lamang siya at umalis. Marahil ay bumalik sa Forbes Park upang maghanap ng isa pang solusyon, isa pang bangko na kokontakin, isa pang tao na imanipulahin. Nanatili akong nakaupo sa porch hanggang sa naging hindi komportable ang lamig ng gabi. Pagkatapos ay pumasok ako, isinara ang lahat ng pinto, pinatay ang mga ilaw at natulog. Mas mahimbing ang tulog ko sa gabing iyon kaysa sa loob ng 8 buwan. Walang bangungot tungkol sa mga hindi mababayarang utang. Walang mapangamba na panaginip tungkol sa mga tawag sa bangko, tanging malalim, nakapagpapawing pagtulog. Ang uri ng pagtulog na dumarating kapag sa wakas ay tumigil ka sa pagdadala ng isang bigat na hindi mo kailanman dapat dalhin. Nagising ako sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng aking silid-tulugan. 7:00 ng umaga. Sa labas, umaawit ang mga ibon sa mga puno ng kapitbahayan. Ito ay isang normal na araw para sa iba sa mundo, ngunit para kina Ethan at Sofia, ito ang simula ng kanilang huling buong araw bago mag-expire ang deadline ng bangko.
24 oras. Iyon na lang ang natitira sa kanila upang makakuha ng 120,000. Bumangon ako, nagkape at sinuri ang aking telepono. Mayroon pang mga mensahe, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang mula kay Ethan. May mga mensahe mula sa mga numerong hindi ko kilala. Binuksan ko ang una. Rath Miller, ako si Patricia Navarro, ina ni Sofia. Kailangan kong kausapin ka ng kagyat tungkol sa sitwasyon ng aking anak at iyong anak. Mangyaring tawagan ako. Kaya ngayon ay kasama na ang pamilya ni Sofia. Ang pamilya na hindi nag-ambag ng $1 sa mansyon na iyon, na hindi nag-alok ng tulong, na marahil ay hindi man lang alam ang tunay na pinagmumulan ng perang nagpopondo sa pamumuhay ng kanilang anak. Binura ko ang mensahe ng hindi sumasagot. May isa pang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Catherine, si William ako, kapatid ng iyong yumaong asawa. Tumawag sa akin si Ethan kagabi na umiiyak, sinasabing inaalis mo ang kanyang bahay. Ano ang nangyayari? Tawagan mo ako, William. 3 taon na kaming hindi nag-usap mula noong libing ng aking asawa. Ang aming kontak ay minimal. Siguro isang tawag tuwing Pasko o mensahe sa kaarawan. At ngayon, kinontak siya ni Ethan, marahil ay iginuhit ang isang kwento kung saan ako ang kontrabida. Ang malupit na ina na nag-iiwan sa kanyang anak sa oras ng kanyang pangangailangan. Sa pagkakataong ito, sumagot ako, ngunit sa pamamagitan ng text message. William, komplikado ang sitwasyon. Isang bersyon lang ng mga katotohanan ang ibinigay sa iyo ni Ethan. Kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, maaari tayong mag-usap. Ngunit hindi ko bibigyang katwiran ang aking mga desisyon batay sa kinakalkulang salaysay ng aking anak. Dumating ang sagot sa loob ng ilang minuto. Pumunta ka sa bahay ko mamaya. Gusto kong marinig ang iyong bersyon. Tinanggap ko. Si William ay isang patas na tao. Naging parang kapatid ko siya sa aking pag-aasawa sa aking asawa. Kung may sinuman ang karapat-dapat na malaman ang buong katotohanan, siya iyon. Naghanda ako sa buong umaga. Kinuha ko ang lahat ng dokumento na mayroon ako. Ang mga bank statement na nagpapakita ng mga transfer kay Ethan. Ang mga resibo para sa mga utang na aking kinuha, ang mga kumpirmasyon ng pagbebenta ng aking mga pag-aari, mga kopya ng mga mensahe kung saan humingi ng pera si Ethan. Muli at muli, inayos ko ang lahat sa isang folder na lumilikha ng isang malinaw na timeline ng 8 buwan ng sakripisyo sa pananalapi na sinusundan ng isang 5 salitang mensahe na nagpabago sa lahat. 3:00 ng hapon, nagmaneho ako papunta sa bahay ni William. Nakatira siya sa isang kapitbahayan na katulad ng sa akin. Simple ngunit maayos na mga bahay, maliliit na bakuran, ngunit puno ng buhay. Si Susan ang kanyang asawa ang nagbukas ng pinto. Mahigpit niya akong niyakap ng may tunay na init. Catherine, pumasok ka. Si William ay nasa living room. Si William ay nakaupo sa kanyang paboritong armchair, ang parehong isa kung saan umuupo ang aking asawa noong bumibisita kami. Nakita niya akong pumasok. At ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Wala pang paghuhusga, kundi kuryosidad na hinaluan ng pag-aalala. Umupo ka, Catherine. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Umupo ako at binuksan ang folder. Sa susunod na oras, sinabi ko sa kanya ang lahat. Wala akong inilihim. Ipinakita ko sa kanya ang mga numero, ang mga petsa, ang mga mensahe. Ipinaliwanag ko kung paano ito nagsimula sa pangako ng pansamantalang tulong at naging isang spiral ng patuloy na mga kahilingan. Ipinakita ko sa kanya ang huling mensahe ni Ethan, ang nagsasabing hindi na nila ako kailangan, na ipinadala eksaktong 30 minuto pagkatapos ng aking huling transfer. Tahimik na nakinig si William, ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa pagitan ng mga dokumento at ng aking mukha. Si Susan, na nakaupo sa tabi namin, ay mailuha sa kanyang mga mata. Catherine, ibinenta mo ang iyong singsing ng kasal, bulong ni Susan. Ang singsing na ibinigay sa iyo ng aking kapatid. Wala na akong ibang maibenta. Isinara ni William ang folder at sumandal sa kanyang upuan. Hinaplos niya ang kanyang mukha, isang kilos na labis na nagpaalala sa akin ng aking asawa, kaya nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib.
Tinawagan ako ni Ethan kagabi, sinasabing, ipinangako mong babayaran mo ang bahay niya, at ngayon ay umatras ka dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya sa akin na ikaw ay nagiging hindi makatwiran. Na pinarurusahan mo siya dahil sa isang mensahe na hindi mo binigyan ng intensyon na iniugnay mo rito. At ngayon, ano sa tingin mo? Ngayon, sa tingin ko ang aking pamangkin ay naging isang taong hindi ko nakikilala. Sa tingin ko ang babaeng pinakasalan niya ay ginawa siyang isang makasariling bersyon ng kanyang sarili. At sa tingin ko ang aking kapatid, naway magpahinga siya sa kapayapaan. Ay magagalit na makita kung paano tinrato ng kanyang anak ang kanyang ina. Kinuha ni Susan ang aking kamay. Catherine, ginawa mo ang tamang bagay. Alam kong masakit. Alam kong siya ang anak mo, ngunit ginawa mo ang tamang bagay. Ang mga salitang iyon na nagmula sa pamilya ng aking asawa ay nangangahulugan ng higit pa kaysa sa maaari nilang isipin. Hindi ako baliw. Hindi ako malupit. Hindi ako nagpapalabis. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinoprotektahan ko ang aking sarili. Hiningi sa akin ni Ethan na kumbinsihin ka na baguhin ang iyong isip, sabi ni William. Hiningi niya sa akin na sabihin sa iyo na ang pamilya ay dapat magtulungan. Na iyon ang gagawin ng aking kapatid. At ano ang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya na ang pamilya ay kailangang magtulungan, ngunit ang suporta ay hindi isang one-way street. Sasabihin ko sa kanya na ang kanyang ama ay hindi kailanman aprubahan ang paraan ng pagtrato niya sa iyo. At sasabihin ko sa kanya na kung talagang gusto niyang maging isang tao, kailangan niyang lutasin ang kanyang sariling mga problema sa halip na patuyuin ang kanyang ina sa pananalapi. Nanatili ako sa bahay ni na William at Susan hanggang sa lumubog ang araw. Uminom kami ng kape, nagbahagi ng mga alaala ng mas masayang oras, umiyak ng sama-sama para sa lalaking nawala sa amin at para sa anak na tila nawawala sa ibang paraan. Nang sa wakas ay nagpaalam ako, mahigpit akong niyakap ni Susan. Manatiling matatag, Catherine. Ang ginagawa mo ay nangangailangan ng mas maraming lakas kaysa sa patuloy na pagbibigay. Kasama ka namin. Nagmaneho ako pa uwi na nakaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman mula nang magsimula ang lahat ng ito. Pagpapatunay. Hindi ako nag-iisa dito. Hindi ako mali. Tama ako sa pagtatakda ng mga hangganan, sa pagsasabing sapat na, sa pagtangging patuloy na gamitin. Nang makauwi ako, may nakaparadang kotse sa harap ng aking driveway. Hindi iyon kay Ethan. Mas bago, mas mahal. Nang lumapit ako, nakita ko si Sofia na nakaupo sa likod ng manibela, nakatingin sa kanyang telepono. Nang makita niya akong dumating, bumaba siya sa kotse. Iba ang suot niya kaysa sa nakita ko sa kanya dati. Walang designer clothes sa pagkakataong ito. Nakasuot siya ng simpleng jeans at ordinaryong blouse. Minimal ang kanyang makeup. Ang kanyang buhok ay nakapusod sa isang magulong ponytail. Mukha siyang pagod, halatang hindi nakatulog. Catherine, kailangan kitang makausap. Iba rin ang kanyang boses. Walang kayabangan. Wala ang condescending tone na palagi niyang ginagamit sa akin. May iba pa. Desperasyon, tunay na takot. Wala tayong pag-uusapan, Sofia. Please, 5 minuto lang. Labag sa aking mas mabuting pagusga, binuksan ko ang pinto ng aking bahay at hinayaan siyang pumasok. Hindi ko siya inanyayahang umupo. Tumayo kami sa living room. Dalawang babae na hindi kailanman nagkaibigan, ngayon ay naghaharap sa larangan ng digmaan na nilikha ng pera at pamilya. Nasaan si Ethan? Tanong ko. Nagtatawag siya, sinusubukang kumuha ng mga utang mula sa sinumang kilala niya. Mga kaibigan niya, katrabaho, dating boss. Walang sinuman ang may ganoong kalaking pera na magagamit. At ang pamilya mo? Yumuko si Sofia. Ang mga magulang ko ay walang ganoong kalaking kapital. Namumuhay sila ng komportable, ngunit wala silang malaking ipon. Humingi kami ng tulong sa kanila, ngunit 15,000 lang ang mayaalok nila, at iyon ay ang pag-ubos ng kanilang emergency fund. 15,000, isang bahagi lamang ng kailangan nila, isang bahagi lamang ng ibinigay ko. Catherine, alam kong masama ang pakikitungo ko sa iyo. Alam kong naging kakilakilabot ako sa iyo.
Alam kong hindi ko naibigay sa iyo ang paggalang na nararapat sa iyo, bilang ina ng aking asawa at bilang ang taong tumulong sa amin na makuha ang bahay na ito. Tumulong? Sofia, hindi ako tumulong. Nagbayad ako. Nagbayad ako ng 60% ng bahay na iyon. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon ako. Nagkaroon ako ng utang hanggang sa punto na hindi ko kayang bayaran ang sarili kong mga bayarin sa ilang buwan. Hindi ako tumulong. Pinunduhan ko ang iyong pangarap habang tidrato mo ako na parang isang abala. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Maaaring totoo ang mga iyon. Maaaring nag-aarte lang siya. Hindi ko na inabala pang pag-ibahin. Alam ko. At humihingi ako ng paumanhin. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Ngunit please, hindi natin maaaring mawala ang bahay na ito. Ito na ang lahat ng mayroon tayo. Hindi, Sofia. Ang bahay na iyon ay hindi lahat ng mayroon ka. Mayroon kang kabataan. Mayroon kang kalusugan. Mayroon kang mga trabaho. Mayroon kayong isa't isa. Tila. Mayroon kang lahat ng mayroon ako sa iyong edad. At binuo namin ito mula sa simula ng walang tulong ng sinuman. Ang pagkakaiba ay gusto mo ang lahat ngayon ng walang pagsisikap, walang sakripisyo sa sarili, sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng iba. Hinayaan ni Sofia ang sarili na bumagsak sa aking sopan ang hindi humihingi ng pahintulot. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa mga hikbi na tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Bahagi sa akin ang nagnanais na makaramdam ng awa. Bahagi sa akin ang nagnanais na sumuko, lutasin ang kanyang problema, bumalik sa pagiging tagapagligtas na palagi kong ginawa. Ngunit isang mas malakas na bahagi, isang bahagi na nagising 2 araw pa lang ang nakalipas, ang nanatiling matatag na parang bato. Catherine, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, ang buong katotohanan. Tumingin si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng runny mascara. Ako ang nagkumbinsi kay Ethan na hingin sa iyo ang pera. Ako ang nagplano sa bawat kahilingan na kinakalkula ng eksakto kung magkano ang maaari mong ibigay sa amin bago ka tumanggi. Ako ang nagsabi sa kanya na gamitin ang mga magiging apo bilang emosyonal na pain. Ang pagdinig sa kumpirmasyon ng kung ano ang pinaghihinalaan ko sa loob ng maraming buwan ay dapat na nagpabagsak sa akin. Ngunit sa halip, nakaramdam ako ng isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Hindi ako paranoid. Hindi ako nag-imbento ng mga bagay. Lahat ay eksaktong manipulasyon tulad ng tila sa akin. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil wala na akong anumang mawawala. Dahil sa wala pang 24 na oras, malalayas tayo. Dahil naisip ko na marahil kung magiging tapat ako sa iyo, sa unang pagkakataon, makakahanap ka ng awa sa iyong puso. Umupo ako sa upuan sa tapat niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Sofia, ang awa na hinahanap mo. Ginugol ko ito sa loob ng mahigit 8 buwan. Ginamit ko ito sa tuwing nagbebenta ako ng isang bagay na mahal ko upang bigyan kayo ng pera. Ginamit ko ito sa tuwing nagtatrabaho ako ng overtime hanggang sa magdugo ang aking mga paa. Ginamit ko ito nang ibenta ko ang singsing ng kasal na ibinigay sa akin ng aking asawa. Ang huling piraso niya na natitira sa akin upang makumpleto ang bayad na kailangan mo. At alam mo ba kung ano ang natanggap ko kapalit ng lahat ng awa na iyon? Isang mensahe ng 5 salita na nagsasabing hindi mo na ako kailangan. Ang mensaheng iyon ay ideya ko rin, Sofia, aminin niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sinabi ko kay Ethan na isulat ito. Naisip ko na kung puputulin namin ang komunikasyon sa iyo sa loob ng ilang sandali, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong hilingin sa amin na bayaran ang pera. Naisip kong maaari lang kaming lumayo, i-enjoy ang bahay. At sa kalaunan ay kontakin ka ulit kapag kailangan na namin ng iba pang bagay. Marahil para sa pag-aaral ng aming mga anak sa hinaharap. Ang lamig ng pag-amin na iyon ay nagpatahimik sa akin. Binalak nilang samantalahin ako ng pangmatagalan. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng isang pattern kung saan ako ang mapagkukunan ng pamilya na maaari nilang lapitan tuwing gusto nila ng isang bagay na hindi nila kayang bayaran ng mag-isa. Alam ba ni Ethan na nandito ka?
Hindi, nasa bahay siya na gumagawa ng mga desperadong tawag. Iniisip niyang nasa bahay ako ng mga magulang ko na nagmamakaawa sa kanila na magbenta ng isang bagay, mag-mortgage ng kanilang bahay. Ano man. Ngunit pumunta ako dito dahil alam kong hindi siya magmamakaawa. Hindi siya papayagan ng kanyang kapalaluan. Ngunit wala akong kapalaluan ngayon. Takot lang ako. Takot sa ano? Sa pagkawala ng bahay. Sa pagkakaroon ng pamumuhay sa isang mas simple na lugar tulad ng iba pang normal na tao. Takot na ako ang sisihin ni Ethan sa lahat nito. Takot na hindi magtatagal ang aming kasal dahil sa pagkawala ng lahat. Takot na kailangang aminin sa aking pamilya at mga kaibigan na ang perpektong buhay na ipinapakita ko sa social media ay isang kasinungalingan na itinayo sa pera ng iba. Nariyan ang tunay na katotohanan. Wala siyang pakialam na saktan ako. Wala siyang pakialam sa relasyon ni na Ethan at ko na tinulungan niyang sirain. Ang pinag-aalala niya ay ang kanyang imahe, ang kanyang kasal, ang kanyang katayuan sa lipunan. Kahit sa sandali ng sinasabing katapatan, siya ay nananatiling likas na makasarili. Sofia, may sasabihin ako sa iyo na kailangan mong marinig. Ikaw at si Ethan ay nagtayo ng inyong relasyon sa mga sira-sirang pundasyon. Itinayo ninyo ang inyong buhay sa manipulasyon, kasakiman at pagsasamantala. Ang isang bahay, gaano man ito kalaki o kaganda, ay hindi kayang suportahan ang isang kasal na walang tunay na halaga. Kung ang inyong relasyon kay Ethan ay masisira dahil nawala kayo ng mga materyal na pag-aari, kung gayon hindi ito kailanman naging tunay na relasyon. Ngunit maaari tayong magbago. Maaari akong magbago. Kung bibigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko na magiging iba kami. Babayaran ka namin ng bawat sentimo. Isasama ka namin sa aming buhay. Gagawin ka naming bahagi ng pamilya tulad ng nararapat mong naging simula pa lang. Mga pangako, Sofia. Ang iyong pera ay walang laman. Mga pangako. Nangako sa akin si Ethan na ibabalik ang unang utang sa loob ng 2 buwan. Nangako siya sa akin na bawat karagdagang kahilingan ay ang huli. Nangako siya sa akin na kapag nagkaroon ako ng mga apo, magiging isang lola na naroroon sa kanilang buhay. Ang bawat pangako ay naglaho sa sandaling nakuha ninyo ang gusto ninyo. Bakit ko paniniwalaan na magiging iba ang pagkakataong ito? Tumayo si Sofia, naglakad patungo sa kinaroroonan ko, at lumuhod sa harap ko, kinuha ang aking mga kamay sa kanyang mga kamay. Ang kilos ay dramatiko, halos teatrikal. Dahil sa pagkakataong ito ay mawawalan tayo ng lahat. Sa pagkakataong ito, tunay ang mga kahihinatnan. Sa pagkakataong ito, wala na tayong ibang mapupuntahan. Please, Catherine, nagmamakaawa ako, tulungan mo kami sa huling pagkakataon. Inalis ko ang aking mga kamay mula sa kanya, matatag ngunit walang karahasan. Sofia! Tumayo ka. Tumayo ka at makinig kang mabuti dahil ito na ang huling sasabihin ko sa iyo. Hindi kita ililigtas. Hindi ko tatawagan ang bangko. Wala akong gagawin upang pigilan kayong mawala ang bahay na iyon. At alam mo kung bakit? Hindi dahil ako ay malupit. Hindi dahil gusto kong makita kang magdusa. Ito ay dahil ang pagtulong sa iyo ngayon ay magiging pinakamalaking pinsala na maaari kong gawin. Ito ay magsabi sa iyo na kahit paano mo tratuhin ang mga tao, palaging may magliligtas sa iyo mula sa sarili mong mga desisyon. Ito ay magtuturo sa iyo na gumagana ang manipulasyon, na may gantimpala ang pagsasamantala, na walang tunay na kahihinatnan para sa pang-aabuso. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Tumigil na sa pagtulo ang mga luha. Sa halip, may nakita akong mas pamilyar sa kanyang mukha. Galit. Ang maskara ng nagsisising babae ay nahuhulog, inilalantad ang tunay na Sofia sa ilalim. Isa kang mapait na matandang babae na hindi makatayo na makita ang iyong anak na masaya. Iyan ka. Naiinggit ka na si Ethan ay pinili ako kaysa sa iyo. Naiinggit ka sa aming kabataan, sa aming buhay, sa aming kinabukasan. At ngayon, dahil hindi mo makuha ang mayroon kami, gusto mong sirain ito. Nariyan siya, ang tunay na babae, ang isa na laging naroon na nagtatago sa likod ng mga peking iti kapag may kailangan siya. Kung iyan ang kailangan mong paniwalaan upang makatulog ka sa gabi, sige.
Ngunit ang katotohanan, Sofia, ay wala akong naiinggit sa iyo. Tinitingnan ko ang iyong buhay at nakikita ko ang kawalan na nagbalat kayo bilang luho. Nakikita ko ang isang relasyon na walang tunay na lalim. Nakikita ko ang dalawang taong nagkakamali sa pag-aari bilang kaligayahan. At nakikita ko ang awa, hindi inggit. Awa. Tama si Ethan tungkol sa iyo. Sinabi niya na naging mapait ka mula nang mamatay ang iyong ama. Sinabi niya na marahil ay inis ka sa kanya dahil mayroon siyang buhay habang wala ka ng sinuman. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas masakit kaysa sa gusto kong aminin. Hindi dahil totoo sila, kundi dahil inilalantad nila kung paano talaga ako nakikita ni Ethan. Para sa kanya, isa lamang akong malungkot at mapait na biyuda. Hindi isang buong babae na may sariling buhay, sariling damdamin, sariling dignidad. Oras na para umalis ka, Sofia. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ipinapangako na tutulungan mo kami. Kung gayon, magtatagal ka rito dahil ang pangakong iyon ay hindi kailanman darating. Tinitigan ako ni Sofia nang may purong pagkamuhi. Wala nang luha. Wala nang pagpapakumbaba. Puno lang ng galit. Magbabayad ka para dito. Sa isang paraan o sa iba pa, magbabayad ka. Nagbayad na ako, Sofia. Nagbayad ako ng 180. 000, nagbayad ako gamit ang aking kapayapaan ng isip. Nagbayad ako gamit ang aking pinakamahalagang pag-aari. Nagbayad ako gamit ang 8 buwan ng aking buhay na inilaan sa pagpopondo ng iyong pantasya. Nagbayad na ako ng higit pa sa dapat kong bayaran. Ngayon na ang iyong pagkakataon na bayaran ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Naglakad si Sofia patungo sa pinto. Bago umalis, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Hindi ka kailanman mapapatawad ni Ethan para dito. Hindi mo na makikilala ang iyong mga apo. Mamamatay kang mag-isa, nagtataka kung sulit ba ang iyong paghihiganti. Hindi ito paghihiganti, Sofia. Ang paghihiganti ay aktibo. Ito ay paghahanap upang saktan. Ito ay simpleng pagtigil sa pagsakit. May pagkakaiba kahit hindi mo ito makita. Sumara ang pinto sa likuran niya nang may malakas na tunog na nagpatumba sa mga dingding. Narinig ko ang kanyang kotse na umaandar, mga gulong na sumisigaw habang siya ay nagmamaneho ng masyadong mabilis sa aking tahimik na kalye. Tumayo ako sa gitna ng aking living room, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang paghaharap na aking kinatatakutan, na inisip ko ng daan-daang beses, ay sa wakas naganap. At nakalabas ako mula rito nang hindi sumusuko, nang hindi nasisira, nang hindi bumabalik sa mga lumang pattern. Tumunog ang telepono ko. Si Jonathan iyon. Catherine. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Sinubukan ni Ethan na direktang kontakin ang bank manager ngayon. Inialok niya ang kanyang kotse bilang bahagi ng pagbabayad, kasama ang ilang ng kanyang mga ari-arian. Sinabi nila sa kanya na hindi sapat iyon upang masakop ang utang. Mayroon siyang hanggang bukas ng tanghali. 12 oras pagkatapos ng orihinal na deadline dahil binigyan siya ng manager ng courtesy extension. Ang extension ba ay magbabago ng kahit ano? Hindi, maliban kung makakuha sila ng 120,000 sa susunod na ilang oras, na halos imposible. Magsisimula ang proseso ng foreclosure bukas ng hapon. Ang abiso sa pagpapaalis ay ipapadala at mayroon silang humigit kumulang 2 linggo upang umalis sa ari-arian. 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo, mag-iimpake ng kanilang mga gamit sina Ethan at Sofia, iniiwan ang mansyon na pinaniwalaan nilang karapatan nila na humaharap sa katotohanan na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Salamat sa pagpapaalam sa akin, Jonathan. Catherine, kumusta ka sa emosyon? Ibig kong sabihin. Magandang tanong iyon. Malungkot ba ako tungkol sa relasyon sa aking anak na marahil ay hindi na mababawi? Ligtas na ang pagtatapos ng siklo ng pagsasamantala? Takot sa kung ano ang kahulugan ng aking kinabukasan nang wala si Ethan dito. Ngunit kasama rin, at ito ay nagulat sa akin, ako ay payapa. Maayos ako, Jonathan. Mas mabuti kaysa sa naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Dumating ang umaga ng huling araw na may kakaibang katahimikan.
Gumising ako ng maaga bago sumikat ang araw at humiga sa kama, nakatitig sa kisam ng aking silid. Sa isang lugar sa lungsod, 40 minutong ang layo, sina Ethan at Sofia marahil ay hindi nakatulog ng buong gabi. Marahil ay ginugol nila ang huling mga oras sa paggawa ng mga desperadong tawag, naghahanap ng mga himala na hindi darating na kumakapit sa isang pag-asa na lumiliit sa bawat lumilipas na minuto. Bumangon ako at ginawa ang aking morning routine na may katahimikan na nagulat sa akin. Nagkape, nagtoast, umupo sa tabi ng bintana ng kusina upang panoorin ang pagsikat ng araw. Umaawit ang mga ibon na parabang ito ay anumang ibang araw. Para sa kanila, ito ay para sa mundo, ito ay tanging para sa 3 tao sa lungsod na ito. Ang araw na ito ay nagmamarka ng isang bago at pagkatapos. 9:09 ng umaga, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko, Jan Reyes. Ang boses ay lalaki. Profesional, hindi pamilyar. Ako ito. Ang pangalan ko ay Alfred de la Cruz. Isa akong kaibigan ni Ethan. Pinapakiusap niya sa akin na kontakin ka. Sinabi niya na hindi mo sinasagot ang kanyang mga tawag. Siyempre, nagpapadala na ngayon ng mga emisary si Ethan. Mga taong hindi alam ang buong kwento, na narinig lamang ang kanyang bersyon ng mga pangyayari, natatawagan ako na iniisip na ako ang hindi makatwirang ina na nag-iiwan sa kanyang anak sa oras ng kanyang pangangailangan. De la Cruz, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala para sa aking anak, ngunit ito ay isang pribadong usaping pampamilya. Hindi ko ito tatalakayin sa mga estranghero. Naiintindihan ko, ma'am, ngunit desperado si Ethan. Sinabi niya sa akin na mayroong hindi pagkakaunawaan sa isang utang at ikaw lang ang makakalutas nito. Handa siyang pumirma sa anumang dokumento na gusto mo upang magtakda ng anumang termino ng pagbabayad. Anuman ang kinakailangan. Kailangan ka lang niyang i-reactivate ang mga nakabinbing pagbabayad. Sinabi ba ni Ethan sa iyo kung gaano karaming pera ang ibinigay ko sa kanya sa huling 8 buwan? May paghinto. Sinabi niya sa akin na tumulong ka sa down payment para sa bahay. Sinabi ba niya sa iyo na ibinenta ko ang lahat ng pag-aari ko? Sinabi ba niya sa iyo na nagkaroon ako ng utang hanggang sa punto na hindi ko mabayaran ang sarili kong mga pangunahing bayarin sa ilang buwan? Sinabi ba niya sa iyo na ang araw pagkatapos kong kumumpleto ng huling transfer? Nag-text siya sa akin na nagsasabing hindi na niya ako kailangan? Isa pang paghinto. Mas matagal sa pagkakataong ito. Hindi, ma'am. Hindi niya sinabi iyon. Kung gayon, hindi mo alam ang buong kwento, Jim de la Cruz. At iminumungkahi kong tanungin mo ang aking anak para sa mga detalye bago ka gumawa ng mas maraming tawag sa kanyang ngalan. Binaba ko ang tawag. Tumunog muli ang telepono kaagad. Isa pang hindi kilalang numero. Hindi ko sinagot. Patuloy itong tumunog sa susunod na oras. Iba't ibang numero, iba't ibang tao. Marahil lahat ay mga kaibigan o kakilala ni Ethan na kinuha niya sa kanyang last-minute campaign upang baguhin ang aking desisyon. 1:10 ng umaga, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Susan, ang asawa ni William. Catherine. Tinawagan ulit ni Ethan si William ngayong umaga. Nagmamakaawa siya sa amin na mamagitan. Sinabi ni William sa kanya na hindi na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sumigaw si Ethan sa kanya at ibinaba ang tawag. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na patuloy ka naming sinusuportahan. Sumagot ako ng simpleng kisalamat. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang aking kakayahang magsulat ng higit pa ng walang emosyon na dumadaloy sa akin. 12:12 ng tanghali, tinawagan ako ni Jonathan. Catherine, nag-expire na ang deadline. Hindi nakuha ni na Ethan at Sofia ang pera. Formal na sinisimula ng bangko ang proseso ng foreclosure. Ipapadala ang mga abiso ngayong hapon. Mayroon silang 14 na araw upang umalis sa ari-arian. Naiintindihan ko. Mayroon pa akong dapat ipaalam sa iyo. Dahil ikaw ang taong nagbayad ng karamihan sa ari-arian at ang utang ay nasa pangalan mo, ang bangko ay nag-aalok sa iyo ng opsyon na makuha ang ari-arian para sa natitirang halaga.
Sa madaling salita, maaari mong bayaran ang natitirang 120. 000 at ang bahay ay magiging legal na iyo. Tumahimik ako na pinoproseso ang impormasyong iyon. Maaari kong makuha ang bahay. Maaari akong maging may-ari ng mansyon sa Forbes Park na pinondohan ko ng aking dugo, pawis at luha. Maaari kong paalisin sina Ethan at Sophia at panatilihin ang ari-arian bilang kompensasyon para sa lahat ng ginawa nila sa akin. Ngunit hindi ko gusto ang bahay na iyon. Hindi ko ito kailanman ginusto. Ang bahay na iyon ay kumakatawan sa lahat ng mali sa relasyon ko sa aking anak. Kinakatawan nito ang kasakiman, manipulasyon, mga baluktot na halaga. Ang pamumuhay doon ay magiging parang pamumuhay sa isang monumento ng aking sariling sakit. Wala akong interes, Jonathan. Hayaan ng bangko na gawin kung anuman ang kailangan nitong gawin sa ari-arian. Naiintindihan. Dapat ko ring ipaalam sa iyo na may posibilidad na mabawi mo ang bahagi ng perang inilaan mo kapag ibinenta ng bangko ang ari-arian dahil ikaw ang pangunahing nagpautang sa kasong ito. May karapatan ka sa bahagi ng pondo pagkatapos mabayaran ang utang ng bangko. Ito ay nakakuha ng aking interes hindi dahil sa kasakiman kundi dahil sa kaligtasan. Kailangan ko ang perang iyon upang bayaran ang mga utang na naipon ko. Kailangan kong muling itayo ang ipon na sinira ko. Kailangan ko ulit ng katatagan sa pananalapi. Pakiusap, asikasuhin mo, Jonathan. Nagtitiwala ako sa iyo. Gagawin ko. At Catherine, para sa kung ano ito, sa tingin ko ay ginawa mo ang tamang bagay. Alam kong masakit ngayon, ngunit sa katagalan, ito ay kinakailangan. Pagkatapos ng tawag kay Jonathan, lumabas ako sa hardin. Ang mga rose bush na sinimulan kong alagaan ulit ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggaling. May ilang bagong usbong na nagsisimulang lumabas sa pagitan ng mga sanga na aking pinuputol. Ang buhay ay bumabalik ng dahan-dahan, nang may pasensya, nang may tuloy-tuloy na pag-aalaga. Narinig ko ang isang kotse na huminto sa harap ng aking bahay. Bumilis ang tibok ng aking puso. Tumingin ako sa harap at nakita ko ang kotse ni Ethan. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Si Sophia ay kasama niya. Nakita ko silang bumaba sa sasakyan. Ang kanilang mga kilos ay tensyonado, ang kanilang mga mukha ay haggard mula sa kawalan ng tulog at stress. Hindi ako lumabas upang salubungin sila. Naghintay ako sa likurang bakuran. Narinig ko ang doorbell, pagkatapos ang katok sa pinto, pagkatapos ay ang boses ni Ethan na tumatawag sa akin. Nanay, alam kong nandoon ka. Nasa kotse mo. Please, kailangan nating pag-usapan. Kailangan na. Nanatili akong tahimik, ang aking mga kamay ay nasa lupa pa rin sa hardin, naramdaman ang tekstura sa pagitan ng aking mga daliri. Ang katok ay naging mas mapilit. Narinig ko rin si Sophia, ang kanyang boses ay nanginginig. Catherine, please, gusto lang naming mag-usap. Bigyan mo kami ng pagkakataong humingi ng paumanhin ng maayos. Pagkatapos ng 10 minuto, narinig ko silang naglalakad sa paligid ng bahay. Lumabas sila sa likurang bakuran, nakita ako na nakaluhod sa tabi ng mga rosebush. Si Ethan ay mukhang kakilakilabot. Mayroon siyang malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang damit ay kulubot na parabang natulog siya sa mga ito. Magulo ang kanyang buhok. Hindi rin mukhang mas mahusay si Sophia. Ang lahat ng kanyang karaniwang pagpipigil ay nawala. Nanay. Dahan-dahang lumapit si Ethan na parabang papalapit sa isang takot na hayop. Please, kailangan nating pag-usapan ito. Tumayo ako, ipinapagpag ang dumi mula sa aking mga kamay. Tiningnan ko silang dalawa nang hindi nagsasalita. Na-notify kami ng bangko. Nagpatuloy si Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig. Mayroon tayong 2 linggo upang umalis sa bahay. Nanay, totoo ito. Mawawala sa amin ang lahat. Hindi mo mawawala ang lahat, Ethan. Mawawala sa iyo ang isang bahay. Isang bahay na hindi mo dapat kailanman nakuha sa unang lugar dahil hindi mo ito kayang bayaran ng mag-isa. Paano ka magiging ganoon kalamig? Ako ang anak mo. Ang nag-iisang anak mo. At ako ang iyong ina, sagot ko, naramdaman kong nanginginig ang aking boses sa unang pagkakataon.
Ako ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay, na nagpalaki sa iyo, na umibig sa iyo ng walang kondisyon, na isinakripisyo ang lahat para sa iyo sa loob ng 69 taon. At nang sa wakas ay kailanganin ko mula sa iyo ang kahit kaunting paggalang at pasasalamat, itinapon mo ako na parang basura. Bumalik si Ethan na para bang sinuntok ko siya ng pisikal. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang mensahe, naiinis ako. Ako ay stressed. Hindi ko inakala na gagawin mo itong literal. Hindi lang iyon ang mensahe. Ethan, ito ay 8 buwan ng pagtrato sa akin na parang exit. Ito ang mga pagbisita na hindi nangyari maliban kung kailangan mo ng pera. Ito ang mga sirang pangako ng sunod-sunod. Ito ang mga kasinungalingan tungkol sa pagbabayad sa paunang utang. Ito ang paraan ng pagtrato sa akin ni Sofia na parang wala akong halaga. Ang mensahe ay ang huling dayami lamang na nagpabali sa likod ng kamelyo. Ngunit ang tasa ay matagal nang napupuno. Sumingit si Sofia, sinubukang kunin ang aking mga kamay. Hinila ko ang aking mga kamay. Catherine. Sinabi ko na kay Ethan ang lahat ng ginawa ko. Umamin ako sa kanya na ako ang nagmamanipula sa kanya upang palaging humingi ng pera. Sinabi ko sa kanya na ako ang nagdisenyo ng mensahe upang itulak ka palayo. Galit siya sa akin. Nasasaktan siya. Ngunit maaari pa rin nating ayusin ito bilang isang pamilya. Ayusin ito paano, eksakto? Sa pamamagitan ng pagkuha sa akin na kumuha ng isa pang utang na hindi ko kayang bayaran. Sa pamamagitan ng pagbebenta sa akin ng iba pang bagay na wala ako. Wala na akong maibigay. Sofia, inubos mo ako ng lubusan. Bumagsak si Ethan sa kanyang tuhod sa damo. Nanay, nagmamakaawa ako. Alam kong masama akong anak. Alam kong hindi kita tinrato tulad ng nararapat sa iyo, ngunit bigyan mo ako ng pagkakataong bawiin ang lahat. Kung tutulungan mo ako sa huling pagkakataon na ito, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbabayad sa iyo para sa lahat. Pinansyal, emosyonal, lahat. Ang pagkakita sa kanya sa kanyang mga tuhod na umiiyak, nagmamakaawa, ay dapat na nagpabago sa akin. Dapat itong paganahin ang lahat ng mga maternal instincts upang protektahan, upang iligtas, upang isakripisyo ang aking sarili. Ngunit mayroong isang bagay na naiba sa pagkakataong ito. Malinaw kong nakita na ang pagtulong sa kanya ngayon ay magpapatuloy sa siklo. Ito ay magtuturo sa kanya na ang mga luha sa huling minuto ay nagbubura ng mga buwan ng pang-aabuso. Ito ay magkukumpirma na maaari niya akong tratuhin kahit anong gusto niya dahil sa huli, palaging magbibigay ang nanay. Ethan, tumayo ka. Tumingin siya sa akin mula sa lupa, pag-asa na hinaluan ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumayo ka at makinig kang mabuti. Hindi kita tutulungan na iligtas ang bahay na iyon. Hindi ko tatawagan ang bangko. Wala akong gagawin upang baligtarin ang kung ano ang nagsimula na. Dahan-dahang tumayo si Ethan mula sa lupa, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Si Sofia ay nanatili sa tabi niya, hindi gumagalaw, naghihintay sa aking mga salita na parang isang taong naghihintay ng hatol. Sasabihin ko sa iyo kung bakit hindi kita tutulungan. Anak, hindi ito dahil hindi kita mahal. Hindi ito dahil gusto kong makita kang magdusa. Ito ay dahil ang pagtulong sa iyo ngayon ay magiging pinakamapangwasak na kilos na maaari kong gawin laban sa iyo. Ito ay ang pagnanakaw sa iyo ng tanging pagkakataon na maging lalaking pinangarap ng iyong ama na maging ikaw. Nanay, please hindi. Hayaan mo akong magpatuloy. Ang iyong ama, naway magpahinga siya sa kapayapaan, ay laging nagsasabi sa akin ng isang bagay noong bata ka pa. Sinabi niya na ang kanyang pinakamalaking takot ay hindi ang pagtama sa iyo ng buhay. Ngunit hindi ka matututong bumangon mula sa mga paghampas na iyon dahil palagi tayong naroon upang pigilan kang mahulog. At siya ay katuwid. Ginugol ko ang buong buhay mo na pagiging iyong safety net, iyong life raft, iyong solusyon sa bawat problema. At sa paggawa nito, may kinuha akong hindi mapapalitan mula sa iyo. Kinuha ko ang pagkakataong bumuo ng iyong sariling lakas, iyong sariling resilience, iyong sariling kakayahang harapin ang mga kahihinatnan. Umiling si Ethan, patuloy na tumulo ang luha. Iba ito, nanay.
Hindi ito aral sa buhay. Ito ay ang pagkawala ng aming bahay. Hindi. Ethan. Ito ay eksaktong aral sa buhay. Ito ay ang pagkatuto na hindi ka maaaring magtayo ng isang kastilyo gamit ang pera ng iba at asahan na ito ay mananatili. Ito ay ang pagkatuto na ang mga tao ay hindi mga mapagkukunang maaaring itapon. Ito ay ang pagkatuto na ang iyong mga aksyon ay may bigat. May mga kahihinatnan, may presyo. At ang sakit na iyon ay sasakit. Masasaktan ito ng husto. Ngunit ang sakit na iyon ay ang presyo ng pagiging isang mas mabuting tao. Sa wakas ay nagsalita si Sofia, ang kanyang boses ay halos isang bulong. At kung hindi tayo mabuhay dito, at kung sisirain ito tayo bilang mag-asawa. Kung gayon ang inyong relasyon ay hindi kailanman naging sapat na matibay upang magsimula. Ang isang tunay na kasal na binuo sa tunay na pag-ibig at magkakatulad na mga halaga ay maaaring mabuhay sa pagkawala ng isang bahay. Maaari itong mabuhay sa kahirapan sa ekonomiya. Maaari itong mabuhay sa pagkakaroon ng muling pagsisimula. Kung ang inyong kasal ay hindi makayanan ito. Ito ay dahil ito ay binuo sa mga pundasyon na kasing peking ng sa mansyon na malapit ninyong mawala. Malupit ka, sabi ni Sofia. Itinatago mo ang iyong kalupitan sa likod ng magagandang salita tungkol sa mga aralin at paglago, ngunit ang katotohanan ay nag-i-enjoy ka dito. Nag-i-enjoy ka na panoorin kaming magdusa. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Kung nag-i-enjoy ako dito, Sofia. Hindi sasakit ang dibdib ko sa bawat paghinga. Hindi ako iiyak bawat gabi ngayong linggo para sa relasyon sa aking anak na marahil ay hindi na mababawi. Hindi ako tatayo rito na nararamdaman ang pagkabali ng aking puso habang pinapanood ko si Ethan na nagmamakaawa. Ang katotohanan na ginagawa ko ang tamang bagay ay hindi nangangahulugang hindi ito masakit. Nangangahulugan ito na mahal ko ang aking anak ng sapat upang hayaan siyang harapin ang mga kahihinatnan na magpapatibay sa kanya bilang isang mas mabuting tao. Kahit na nangangahulugan iyon na kamumuhian niya ako sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lumapit sa akin si Ethan, inilagay ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Hindi kita kailanman kamumuhian, nanay. Ikaw ang aking ina. Mahal kita. Mahal mo ba ako, Ethan? O mahal mo ang magagawa ko para sa iyo? Dahil sa huling 8 buwan. Ang tanging oras na narinig ko mula sa iyo ay kapag kailangan mo ng pera. Ang tanging oras na bumisita ka sa akin ay kapag may bago kang kahilingan. Ang mahal kita ay palaging may kasamang mga kahilingan sa utang. Kaya, patawarin mo ako kung nagtatanong ako kung talagang alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ang isang tao o kung alam mo lang gamitin ang salitang iyon upang manipulahin. Nahulog ang kanyang mga kamay mula sa aking mga balikat. Binalik niya ang hakbang na parabang sinunog ko siya. Hindi iyan patas. Hindi iyan patas. Ethan, ibinenta ko ang singsing ng kasal na ibinigay sa iyo ng iyong ama. Ibinenta ko ang huling pisikal na piraso na nag-ugnay sa akin sa pag-ibig ng aking buhay. At alam mo ba ang sinabi mo sa akin nang i-transfer ko ang perang iyon sa iyo? Natanggap. Salamat. Kahit walang salamat. Nanay. Basta salamat. Na para bang bumili ka ng kape para sa isang estranghero. Kaya huwag mo akong kausapin tungkol sa kung ano ang patas. Bumagsak ang katahimikan sa hardin. Tanging ang awit ng mga ibon at ang malayong tunog ng trapiko sa pangunahing avenue ang narinig. Nagtinginan sina Ethan at Sofia, isang tahimik na pag-uusap ang lumipas sa pagitan ng kanilang mga mata. Sa wakas, nagsalita si Sofia. Kaya, ito na. Wala na tayong masasabi o magagawa upang baguhin ang iyong desisyon. Wala. CJ. Kung gayon, sa tingin ko wala na tayong pag-uusapan. Kinuha niya ang kamay ni Ethan at sinimulang akayin siya patungo sa labasan ng hardin. Nag-atubili si Ethan, lumingon upang tingnan ako sa huling pagkakataon. Nanay, kung gagawin natin ito, kung mawawala sa atin ang bahay at magsisimula ulit, nandoon ka ba? Gusto mo bang maging bahagi ng aming buhay kapag hindi mo na kami kailangang bigyan ng pera? Ang tanong ay tumusok sa akin na parang pana. Iyon lang ba talaga ang mahalaga, hindi ba? Higit sa pera,
Higit sa bahay, higit sa lahat ng drama at sakit, ang tunay na tanong ay kung maaari pa ba tayong maging pamilya. Ethan, laging magiging iyong ina. Hindi iyon magbabago. Ngunit ang relasyon natin mula ngayon ay kailangang maging iba. Kailangan itong batay sa paggalang sa isa't isa, hindi sa mga transaksyon sa pananalapi. Kailangan itong isama ang tunay na presensya. Hindi lang mga tawag kapag may kailangan ka. Kailangan itong maging reciprocal, hindi isang paraan lamang. Kung handa kang bumuo ng ganoong uri ng relasyon sa akin, kung gayon, nandoon ako. Ngunit hindi na ako magiging personal mong bangko ulit. Hindi ko na isasakripisyo ang aking katatagan para sa iyong kaginhawaan ulit. Hindi ko nahahayaang itrato ako bilang anuman kundi ang inang palagi kong naging. Dahan-dahang tumango si Ethan, pinoproseso ang aking mga salita. Naiintindihan ko at malamang naaabutin ako ng mahabang panahon, marahil mga taon, upang mapatawad ka para dito at patawarin ang aking sarili sa pag-abot sa puntong ito. Ngunit katuwid ka. Kailangan kong matutong lutasin ang sarili kong mga problema. Iyon na ang lahat ng gusto kong marinig sa loob ng 8 buwan. Hinila ni Sofia ang kamay ni Ethan. Tara na. Marami na tayong narinig. Pinanood ko silang maglakad palayo sa aking hardin. Naglalakad patungo sa kanilang kotse. Lumingon si Ethan isang beses pa bago sumakay, itinaas ang kanyang kamay sa isang pagbati na tila huli na. Sumakay sila sa kotse at umalis, iniwan akong mag-isa sa hardin, kasama ang aking mga kaisipan at ang aking mga rose bush na gumagaling. Tumayo ako roon ng matagal pagkatapos nilang umalis. Nagsisimula nang lumubog ang araw sa abot tanaw, na pinipinturahan ang langit sa mga kulay kahel at rosas. Maganda ito. Ilang buwan na mula nang huminto ako upang pahalagahan ang isang paglubog ng araw. Masyado akong abala sa pagtatrabaho, pag-aalala, pagsasakripisyo. Pumasok ako sa bahay at naghanda ng simpleng hapunan. Dahan-dahan akong kumain ng walang pagmamadali, tinikman ang bawat kagat. Pagkatapos, hinugasan ko ang mga pinggan ng beefy hand, kahit na mayroon akong dishwasher. Mayroong isang bagay na nakapagpapagaling sa proseso, sa mainit na tubig, sa paulit-ulit na paggalaw. Tumunog ang aking telepono. Mensahe mula kay Jonathan. Catherine. Kinumpirma ng bangko na natanggap ni Ethan at Sofia ang opisyal na abiso sa pagpapaalis. Ang proseso ay makukumpleto sa humigit kumulang 3 buwan. Kapag naibenta na ng bangko ang ari-arian, makakatanggap ka ng tseke para sa bahagi na katumbas mo mula sa benta. Ayon sa aking mga kalkulasyon, dapat kang makabawi sa pagitan ng 70,000 at 70,000. Hindi iyon ang lahat ng inilaan ko, ngunit sapat na upang mabayaran mo ang iyong mga utang at muling itayo ang iyong ipon. 70,000 hanggang 70,000. Hindi iyon ang 180,000 na ginastos ko, ngunit mas malaki pa kaysa sa inaasahan kong mababawi. Sapat na upang magsimula ulit. Sapat na upang magkaroon ulit ng katatagan. Sumagot ako, salamat sa lahat, Jonathan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ang tulong mo. Iyon ang ginagawa ng mga kaibigan, Catherine, at ang iyong asawa ang aking matalik na kaibigan. Ang pag-aalaga sa iyo ay ang paraan ko upang parangalan ang kanyang alaala. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, umupo ako sa harap na porch. Naglalakad ang mga kapitbahay ko, may ilang kasama ang mga aso, ang iba ay nag-i-enjoy lang sa sariwang hangin sa gabi. Lumapit si Antonia, ang kapitbahay ko sa tabi. Catherine, ang sarap mong makita rito. Ilang buwan na kitang hindi nakikita sa porch. Masyado akong naging abala, Antonia, ngunit hindi na ngayon. Natutuwa akong mukha kang iba, mas magaan sa isang banda. Tama siya. Nakaramdam ako ng gaan, na parabang nagdadala ako ng isang hindi nakikitang bigat sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay ibinagsak ko ito. Ang mga sumunod na araw ay kakaibang mapayapa. Walang mga desperadong tawag mula kay Ethan. Walang mga mensahe mula kay Sofia. Mayroong katahimikan na maaaring hindi komportable, ngunit sa halip ay naramdaman bilang isang kinakailangang espasyo upang gumaling, upang iproseso, upang magbago.
Ginamit ko ang oras na iyon upang muling makipag-ugnayan sa mga kaibigang napabayaan ko. Upang bumalik sa book club na aking inalis dahil hindi ko kayang bayaran ang buwanang bayad. Upang maglakad sa parke na malapit sa aking bahay at nakalimutan kong umiiral. Upang mabuhay sa sarili kong buhay sa halip na mabuhay lamang upang pondohan ang sa aking anak. 3 linggo pagkatapos ng huling paghaharap sa aking hardin, nakatanggap ako ng liham. Mula kay Ethan, sulat kamay sa kanyang sulat kamay na hindi ko malilimutan kahit kailan. Nanay, nakatira kami ngayon sa isang maliit na apartment. 2 kwarto, 1 banyo. Walang katulad ng mansyon, ngunit sa amin ito. Well, umuupa kami. Ngunit kami ang nagbabayad nito gamit ang aming sariling sweldo. Kinailangan ni Sofia na ibenta ang karamihan sa kanyang mga designer bag at mamahaling sapatos. Ibinenta ko ang aking kotse at bumili ng second hand. Namumuhay kami sa mahigpit na budget sa unang pagkakataon sa aming buhay. At alam mo ba kung ano? Nanay, ito ay nakakatakot, ngunit nakapagpapalaya rin sa isang kakaibang paraan. Hindi ko kailangang panatilihin ang mga panlabas na anyo na hindi ko kayang bayaran. Hindi ko kailangang humanga kaninuman. Kailangan ko lang maging ako. Galit pa rin ako sa iyo. Ang nangyari ay masakit pa rin. Ngunit nagsisimula ko ring maunawaan kung bakit mo ito ginawa. Hindi ko alam kung gaano katagal bago kita lubos na mapatawad. Ngunit gusto kong malaman mo na sinusubukan kong lumago mula rito. Sinusubukan kong maging taong gusto ng tatay na maging ako. May komplikadong pag-ibig, Ethan, binasa ko ang liham ng 3 beses. May sakit sa mga salitang iyon, ngunit mayroon ding iba. Mayroong simula ng kamalayan, ang unang usbong ng tunay na pagkanasa hustong gulang. Hindi ito isang buong paghingi ng paumanhin. Hindi ito isang agarang pagkakasundo, ngunit ito ay isang simula. Sumagot ako gamit ang sarili kong liham. Ethan, masaya akong malaman na natatagpuan mo ang iyong sariling daan. Ang tunay na pagmamalaki ay hindi nagmumula sa mga pag-aari na mayroon ka, ngunit sa pag-alam na kaya mong itaguyod ang iyong sarili. Ipagmamalaki ka ng iyong ama sa mga hakbang na ginagawa mo. Ako rin. At kapag handa ka na. Kapag talagang handa ka na upang bumuo ng isang relasyon batay sa paggalang sa isa't isa, at hindi sa pangangailangang pinansyal, nandito ako. Palagi akong magiging iyong ina. Hindi iyon magbabago. Na may walang kondisyong pag-ibig, ngunit may mga kinakailangang hangganan, nanay. 6 na buwan pagkatapos, natanggap ko ang tseke mula sa bangko. 85,000. Binayaran ko ang lahat ng aking mga utang, bawat loon, bawat overdue bill, bawat sentimo na may utang ako. Ang natira, inilagay ko sa isang bagong savings account, isa na ipinangako kong hindi ko hahawakan maliban kung para sa aking sarili. Gamit ang perang natira pagkatapos bayaran ang mga utang, kumuha ako ng serbisyo upang ganap na ayusin ang aking hardin. Ang mga rose bush ng aking asawa ay propesyonal na pinuputol. Ang irrigation system ay naayos. Mga bagong bulaklak ang itinanim. Ang maliit kong bahay ay naging isang oasis na tunay na akin. 1 taon pagkatapos ng araw, nagbago ang lahat. Nagtatrabaho ako sa hardin nang marinig ko ang isang kotse na huminto. Tumingin ako at nakita ko si Ethan na bumababa. Nag-iisa siyang dumating. Mukha siyang iba, mas payat na may kaunting kulay abo na buhok na wala siya dati. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na bago. Pagpapakumbaba. Tunay na pagkanasa hustong gulang. Hi, nanay. Hi, anak. Pwedeng pumasok. Laging pwedeng pumasok. Pumasok kami sa bahay. Nagtimpla ako ng tsaa para sa aming dalawa. Umupo kami sa living room kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan pinirmahan ko ang mga unang papeles ng loon noon pa man. Nanay, naparito ako upang sabihin sa iyo ang isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin sa paggamit sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi paggalang sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpayag kay Sofia na tratuhin ka ng masama. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapadala sa iyo ng kakilakilabot na mensahe. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat.
Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Iba ito sa luha ng araw na iyon sa hardin. Ang mga iyon ay luha ng desperasyon. Ang mga ito ay luha ng tunay na pagsisisi. At si Sofia. Kami ni Sofia ay nasa therapy. Nagtatrabaho kami sa aming sarili, sa aming kasal, sa aming mga halaga. Hindi ito magiging madali. Marami kaming pinsalang kailangang ayusin. Ngunit sinusubukan namin. At bahagi nito ay gusto rin niyang humingi ng paumanhin sa iyo. Hindi ngayon. Hindi pa siya handa. Ngunit balang araw. Tinanggap ko ang iyong paghingi ng paumanhin, Ethan. At gusto kong malaman mo na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi isang araw. Alam ko, nanay. At iyon ang nagpahirap sa lahat ng ito. Ang malaman na mahal mo ako palagi, kahit na hindi ko karapat-dapat ang pagmamahal na iyon. Ginugol namin ang hapon sa pag-uusap. Tunay na pag-uusap. Hindi lang pagpapalitan ng mababaw na salita. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang mga paghihirap, sa kanyang maliliit na tagumpay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking hardin, sa aking mga kaibigan, sa aking naibalik na kapayapaan. Nang umalis siya noong hapon, nagyakap kami sa pinto. Isang tunay na yakap. Hindi isa sa mga mabilis na obligadong yakap. Isang yakap na nagsasabing, baka, Diyos maybe, makita namin ang aming daan pabalik sa isa't isa. Isinara ko ang pinto at bumalik sa aking hardin. Ang mga rose bush ay nasa ganap na pamumulaklak, maganda at matibay. Nakaligtas sila sa pagpapabaya. Nakaligtas sila sa pagpuputol sa kanila, halos hanggang sa ugat, at ngayon sila ay namumulaklak ng mas maganda kaysa dati. Lumuhod ako sa tabi nila, marahang hinawakan ang mga talulot. Ipagmamalaki sana ng aking asawa. Ipinagmamalaki ang mga rosas na ito na tumangging mamatay. Ipinagmamalaki ako dahil sa wakas ay natagpuan ko ang aking lakas. Ipinagmamalaki si Ethan sa pagsisimulang hanapin ang kanya. Ang buhay ay hindi perpekto. Ang relasyon ko sa aking anak ay hindi nababalik sa kung ano ito dati. May mga pilat na hindi kailanman ganap na gagaling. Ngunit mayroong isang bagay na bago na tumutubo sa lugar nito. Isang bagay na mas malakas, mas tapat, mas totoo. At habang lumulubog ang araw sa aking hardin, sa aking maliit na bahay na laging sapat, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong sa wakas ay nakauwi na ako. Hindi sa isang mansyon sa Forbes Park, hindi sa isang simbolo ng katayuan o tagumpay sa material, kundi sa aking sarili, sa aking sariling lakas, sa aking sariling liwanag na hindi na kailanman papatain ng sinuman. At iyon, natuklasan ko, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo.